Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1731. 1731. Nakaramdam si Ye Fan na walang magawa tungkol sa pagkaprangka ni Chu Yunyao, at inabot niya ang buhok ni Shu Lingshan. Huwag kang makinig sa kanya, mukha siyang tanga sa lahat. Sa wakas ay inaliw ni Shu Lingshan ang kanyang puso, at tumanggaw bilang pagsang-ayon. Nakasama niya siya nitong mga nakaraang araw, at naiintindihan na niya kung bakit walang sinuman sa militar ang gustong humarap kay Chu Yunyao, at siya ay pagod na pagod. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang mga ugat ng dragon at kung paano papasok. Mukhang kailangan kong tanungin ang angkan, sabi ni Ye Fan. Nag-aalala si Shu Lingshan, makikipagtulungan ba ang mga tao ng angkan? Kung sasabihin natin na kailangan nating makipag-ayos ng mga kondisyon sa mga Diyos, marahil ay bibigyan natin ito ng ilang mga prehistoric na bato o kung ano, at tiyak na hindi sasang-ayon ang angkan. Ngumiti si Ye Fan, hindi ito ang sinabi nila. Kalimutan mo na ito, kung talagang naiinis ako, paano kung babalikan ko ang aking salita? Sinabi ni Shu Lingshan na may mapait na ngiti, sana hindi sila gumawa ng mga katangahang bagay. Sa totoo lang, hindi na kailangang pumasok sa Kunlun, sabi ni Chu Yunyao, ang pinagmumula ng enerhiya ng Honghuang Stone ay magkakaroon ng espesyal na radiation, na hindi masusukat ng ordinaryong mga instrumento. Ngunit ginagamit ko ang Honghuang Stone. Noong binuo ko ang space jump device, gumawa ako ng instrumento para sa pagsubok ng radiation. Pagbutihin ko ito at magdagdag ng ilang mga function. Pupunta tayo sa Kunlun para sa pagsubok, at dapat nating halos matukoy kung gaano karaming mga minahan ang mayroon. Nakinig si Ye Fan saglit. Happy, ito ay isang magandang paraan para iligtas ako sa pakikipag-usap sa mga matatanda ng angkan at pakikipag-chat sa kanila. Pagkatapos ay babalik ako sa laboratorio, at makikipag-ugnayan ako sa iyo kapag handa na ang kagamitan. Hindi gaanong nagsalita si Chu Yunyao, at agad na tumayo para umalis. Nang makita ito, susundan na sana ni Shu Lingshan, ngunit iniunat ni Ye Fan ang kanyang kamay at hinawakan siya sa likod. Shanshan, bakit ka nagmamadaling umalis? Nag-aalala ka ba na may mananakit kay Yunyao sa Huahay? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Umiling si Shu Lingshan, pinaplano kong bumalik sa kabisera. Kailangan kong iulat sa tatay ko at sa iba pa ang tungkol sa kumperensya. May gagawin din ang eskrimidor. Ang pinakamalaking bagay sa mundo, na pag-usapan pa lang namin, as for the rest, let it go. Ikaw ay tumatakbo sa buong mundo kasama ang mga eskrimidor, militar at sa buong mundo kamakailan, magpahinga at magpahinga, dadalhin kita sa Ninger ngayon. Kumain tayo at uminom ng tsaa sa tabi ng lawa bago tayo umalis, sabi ni Ye Fan. Likas na naantig si Shu Lingshan nang marinig niya ito. Hindi rin siya malakas na babae, kaya natural na ayaw niyang maging abala buong araw. Well, mananatili ako dito ng isang araw, sang-ayon ni Shu Lingshan. Medyo nasasabik si Ye Fan, alam na ngayon ang araw ng trabaho ni Su Qingzhou, at dahil malamang na kinasusuklaman siya ni Tuan Chuan sa mga araw na ito, kaya ang trabaho ng pagsundo sa kanyang anak mula sa paaralan ay ipinasa din kay Ji Wanqing, para makapagpahinga siya buong araw. Medyo. Pagkatapos bumaba at magpaliwanag kay Tita Jiang, dinala ni Ye Fan si Shu Lingshan sa Zia Tea House. Tuwang-tuwa si Ning Zimo nang marinig niyang papalapit na silang dalawa. Pinatay niya ang ilang trabaho at naghanda ng masasarap na pagkain sa accord sa tabi ng lawa. Ngunit hindi sinasadya ni Ye Fan na uminom, kaya hinimok niya si Ning Zimo na maghanda ng tubig na pampaligo bago uminom ng 2 higop ng tsaa, at silang tatlo ay maliligo muna ng magkasama. Asawa, anong ginagawa mo? Madaling araw pa lang, umaga na. Hindi napigilan ni Ning Zimo ang pag-iyak, namula ang kanyang mukha at sinabing, bihira lang pumunta dito si Lingshan, kaya iniisip mo iyon. Seryosong sinabi ni Ye Fan, hindi ba't sinamantala ko ang pagkakataong magsanay ng heaven replenishing exercise kasama mo? Mas mahalaga na sanayin ito. Samantalahin ito isang beses bago ang tanghalian, at bumalik muli sa hapon pagkatapos ng hapunan, at ang araw ay magiging lubhang kasiya siya. Kinagat ni Shu Lingshan ang kanyang mga pilak ng ngipin, pareho pa rin ang kulay nito, hindi pa rin ito nagbabago. Oy, hindi mo ba alam noong nagtatrabaho ka sa Jinxio? Inunat ni Ye Fan ang kanyang kamay, niyakap si Shu Lingshan mula sa likod, at pinag-cross ang kanyang mga kamay sa harap ng babae, gusto mo bang magsimula sa kahon, o pumunta sa kwarto para maligo muna? Ako. Si Shu Lingshan ay niyakap ng lalaking she stayed, ang kanyang katawan ay mahina at ang kanyang mukha ay nag-iinit, iniisip na sumama kay Ning Zimo, siya ay medyo kinakabahan. Sinabi ni Ye Fan na may masamang ngiti, ayos lang, hindi ba't maraming beses na kayong magkasama ni Xiaoyu? Sa pagkakataong ito para kay Ninger, ito ay talagang pareho. Si Ninger ay matanda na rin. Sumugod si Ning Zimo at direktang sinampal ang lalaki pagkaraan ng mahigit 100 beses, huwag mong sabihin. Huwag mong sabihin. Ikaw lang. Ang galit at nakakatawa ang babae, ngunit sa huli ay hindi niya napigilan si Ye Fan at pumunta sa kwarto para maghanda. Ang kahangahangang tanawin ngayong umaga ay syempre hindi na kailangang sabihin. Umupo si Ye Fan sa sofa kung nasaan ako, pinapanood ang 2 babaeng nakahiga sa kama na magkayakap, humihit-hit ng sigarilyo ng may pagmamalaki.
Sa katunayan, tinulungan niya ang mga kababaihan na magsanay ng heaven replenishing technique, at ang kanyang tulong sa kanyang sarili ay palaging limitado, dahil ang kanyang panloob na lakas ay nasa alikabok, at walang posibilidad na makalusot. Bukod dito, ang lakas ng panloob na lakas ay ganap na hindi kailangan sa kanya. Ang susi ay upang matulungan ang mga kababaihan na mapabuti ang kanilang paglilinang at panatilihin ang kanilang hitsura at kagandahan, na talagang mabuti. Alam ni Yefan na hindi magiging problema ang mabuhay ng ilang libong taon, at posible pang mapunta sa 10,000 o 100,000. Kaya naman, mas nababahala siya na hayaan ang mga konfidante sa kanyang paligid na mamuhay ng magkasama sa mahabang panahon. Kahit na ang pagsasanay na ito ay isang pangunahing interes ng kanyang sarili, talagang iniisip niya ang mga babae. Hanggat may oras siya, hindi siya makapaghintay na mag-practice araw-araw. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagpahinga ang dalawang babae at sabay na silang naligo. Matapos maranasan ang ganitong uri ng pagtutulungan, natural na tumaas ang relasyon ng dalawang babae, at sabay din silang nagkwentuhan at nagtawanan nang sabay silang maligo. Pagkatapos ng tanghalian, nagplano si Yefan na maglaro ng ilang mga bagong trick, ngunit determinadong tumutol sina Shu Lingshan at Ning Zimo na hindi nila dapat gugulin ang lahat ng kanilang oras sa kwarto sa hapon. Mapait na ngumiti si Yefan, kung gayon, ano pa ang maaari mong gawin? Ang iba pang mga bagay ay hindi ka panapanabik. Sino ang pinapasigla mo? Mamimili ako kasama si Shanshan para bumili ng mga damit. Kailangan mong maglaro ng mag-isa at mabagal na maglaro. Ning Zimo he smiled proudly. Tumango si Shu Lingshan bilang pagsang-ayon, matagal na akong hindi bumili ng bagong damit. Bihira akong magkaroon ng oras, kaya kailangan kong mamili. Anong klaseng damit ang gusto mo? Sabihin mo sa akin ng diretsyo, hihilingin ko kay Lau ay nabigyan ka ng isang buong eroplano. Gusto ni Yefan na maging sariling babae, kailangan mo pa bang bumili ng sarili mong damit? Bumili lang ng LV Group. Iba. Mamili ng damit at mamili, ang saya nasa proseso, hindi mo maintindihan. Kumaway si Ning Zimo. Tama, alam ng mga lalaki iyan. Naiinis na sabi ni Shu Lingshan. Narinig ito ni Yefan ng malakas, ngunit nang sabihin iyon ng mga babae, kailangan niyang sumama sa kanya sa mall. Matapos magmaneho ang tatlo sa isang malaking bagong bukas na shopping mall, namasyal sila ng 3 oras at uminom ng inumin sa milk tea shop. Ito ay bihirang tamasahin ang paglilibang buhay ng mga ordinaryong tao. Kung kaya kung gawin ito araw-araw, mag-shopping ng maluwag, bumili at bumili, hehe, milk tea, okay lang. Tumingin si Ning Zimo sa mga taong paparating at papalabas ng milk tea shop, medyo nananabik. Nakakapagod maging ganito araw-araw. Pinilit ni Yefan ang kanyang dila at humikab. Nadatnan niya na maraming taong dumadaan lalo na ang mga lalaki ang nakatingin sa kanya, lahat sila ay nakatingin sa mga magagandang babae. Humajijek si Shu Lingshan at sinabing, nararamdaman kong magpaalam sa kaguluhan ng mga ilog at lawa at bumalik sa kanayunan. Tumango si Ning Zimo bilang pagsang-ayon, oo, ganoon din ang gusto kong sabihin. Hindi napigilan ni Yefan ang tahimik na bamantong hininga, iniisip na ang mga ilog at lawa na nakita mo ay malayo sa sapat. Sa sandaling ito, may dumating na tawag sa telepono, kinuha ni Yefan ang kanyang mobile phone at nakitang si Sisley iyon. Ano ang mali? Ang dakilang elder. Unti-unting naging seryoso ang mukha ni Yefan matapos marinig si Sisley doon at pinag-uusapan ang nangyari. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumayo si Yefan at sinabing, kailangan kong lumabas, hindi kita matutulungang dalhin ang iyong mga bag. Anong problema, asawa, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Ning Zimo. Sumimangot si Yefan at Ulong, nagmamadali si Jiang Ho. Kabanata 1732 Underground Passage. Makalipas ang 3 oras, direktang lumipad si Yefan mula Huahay patungong Yujian malapit sa isang tropikal na isla. Among. Ang mga isla, bilang karagdagan sa ilang mga isla ng turista at holiday, mayroon ding ilang mga isla na hindi pa binuo ng turismo at nagpapanatili ng ilang orihinal na makasaysayang mga site. Sa iba't ibang panahon sa katunayan, ang mga naninirahan sa mga islang ito ay mga katutubo din na hindi kilala sa mundo. Ilang henerasyon na silang narito, nanunood ng ilang mga sinaunang gusali at sumasamba sa mga himala tulad ng mga Diyos. Ang isla na Ye. Tinatawag na, hahamula, na nangangahulugang, luha ng Diyos, kapag isinalin mula sa katutubong wika. Ang dahilan ng pangalan na ito ay mayroong isang hugis itlog na lawa sa gitna ng isla, at sa gitna ng lawa ay isang bilog na gusaling bato na parang kuta, na tila isang malaking mata. Maliban sa mga punong marunong lumangoy sa mga gusali sa gitna ng lawa at samamba, ang mga katutubo sa isla ay hindi pinapayagang lumapit doon. Ito lang. Sa labas ng lawa sa oras na ito, higit sa 100 katutubong residente na pininturahan ng makukulay na totem ang kinakabahang nakatingin sa maliit na isla sa gitna ng lawa. Dahil, gumuho ang gusaling kilala bilang, Shentong. Hindi ko alam kung bakit, parang nasira ang gusali, tapos nalaglag ang mga bato, at ang buong isla ngayon ay isang tambak na lamang ng malalaking guho ng bato. Ang mga katutubo ay patuloy na nananalangin sa langit, nag-aalala na sila ay hindi sapat na relihiyoso at sila ay hahatulan ng mga Diyos. At ang sugo ng Diyos, sa pagkakataong ito higit sa 1 dosina,
lahat ay nakasuot ng itim na damit at nakasuot ng gintong maskara, ay tinatalakay ang isang bagay sa pamamagitan ng mga guho. Dito ba, biglang nangyari ngayon? Nahulog si Yefan sa mga guho, alam na niya ang kahulugan ng gusali bago siya dumating. Ito ay pasukan, at ngayon, ang pasukan ay nawasak, na nangangahulugan na maaaring may nakapasok. Si Sisley at isang grupo ng mga elder mula sa Escape Alliance ay magalang na yumuko kay Yefan. Iyong kamahalan Lucifer, sa wakas nandito ka na. Ngayon, ganap na nakumbinsi ng mga matatandang ito si Yefan, kaya napakagalang nila. Kung gusto mo ang binatang ito na wala pang 30 taong gulang o hindi, pinalitan na ng Sword God si Valkyrie at naging pinakamalakas na tao sa planetang ito, at dapat nilang tanggapin ang layuning realidad na ito. Yes, Your Excellency, napansin namin na abnormal itong pasukan. Pagdating namin, huli na para pigilan ito. Napakabilis ng pagbagsak, napabuntong hininga si Sisley. Sa katunayan, hindi mahirap ayusin dito. Ang susi ay hindi namin naiintindihan kung ano ang sanhi nito. Ang isa pang elder ay nagsabi, sa kasalukuyan, tila ito ay ilang panloob na pinsala, ngunit ang problema ay ang gusali ay walang laman, at walang pasukan na makapasok mula sa labas. Ipinikit ni Yefan ang kanyang mga mata at pinag-isipan itong mabuti. Ang katumbas na punto sa pagitan ng sinaunang daigdig ng engkanto at ang Locusyong ito ay dapat nasa hilaga ng Hangguangan, sa timog ng Beishuan Sect, isang lugar sa dagat. Bagamat dagat ito, hindi siya sigurado kung may mga tao na nakatira doon. Pagkatapos ng lahat, maraming maliliit na isla sa sinaunang mundo ng engkanto, at hindi siya masyadong malinaw tungkol dito. Iyong kamahalan Lucifer, hinihiling ba namin sa iyo na pumunta dito para humingi ng iyong opinyon, kung ito ba ay ayusin, o imbestigahan itong muli? Tanong ni Sisley. Oo. Kumunot ang noo ni Fan, kung may problema, syempre kailangan nating imbestigahan ito ng malinaw, hindi masisira ang gusaling ito ng walang dahilan. Tapos anong ibig mong sabihin? Gusto nating pumasok dito. Nag-alinlangan si Sisley, ang mga patakaran ng Escape Alliance ay hindi pinapayagan ang mga matatanda na tumuntong sa mga pasukan sa ilalim ng lupa na ito. Alam ng Fan ang kanilang mga alalahanin at sinabing, hindi mo kailangang bumaba, titignan ko, nagbabantay kayo sa labas. Sisley. At ang iba ay nakinig, at natural na walang pagtutol. Iba si Yefan sa kanila. Pagkatapos ng lahat, siya ang bagong kahalili na pinili ng mga founding elder na may utos ng Nine Heavens. Bukod dito, si Yefan ay bumaba ng higit sa isang beses kanina, at pamilyar siya sa daan. Dahon. Hindi gaanong nagsalita si Fan, dumiretso siya sa mga guho, nakakita ng nakanganga na pasukan, at tumalon. Alam niyang hindi biro ang bagay na ito, kung hindi hahawakan ng maayos ang isa, maaaring malantad ang katotohanan ng dalawang mundo. Siyempre, siya ay hindi natatakot sa mga tao mula sa sinaunang mundo ng engkanto. Kung sino man ang maglakas loob na guluhin, siya mismo ang papatay sa kanila. Ang punto. Sa ibang sa katunayan. May ilang ideya din si Yefan sa kanyang isipan. Halimbawa, sa kasalukuyang kilusang revival ng sinaunang martial arts, pagkatapos na lumakas ang mga sinaunang mandirigma at mages sa mundong ibabaw, hindi sila maaaring matakot sa epekto ng sinaunang mundo ng engkanto. Sa oras na iyon, natural na hindi ito mahalaga. Ay natuklasan. Ngunit ngayon, ang agwat sa pagitan ng ibabaw at sa ilalim ng lupa ay napakalaki pa rin para madaling matuklasan. Matapos mahulog sa totoo lang may mabangong amoy sa hangin. Naramdaman ni Yefan na ang amoy ay acidic at kinakaing unti-unti, at may tiyak na lason. Matapos itong maingat na matukoy, nalaman niyang may mga karimari-marim na bagay na parang uhog sa dingding na bato. Buti na lang at hindi pinababa ang mga matatandang iyon, kung hindi, natatakot ako na may mga taong malalason. Oo. Ang paningin ni Fan ay hindi nangangailangan ng anumang mga bagay sa paghahanap, ngunit ito ay naging dahilan upang siya ay makakita ng mas malinaw, kaya siya ay naglabas ng isang maliit na bagay mula sa storage bag. Sa pamamagitan ng isang light rod ay nakabukas, at ang malambot na puting ilaw ay nagpapaliwanag sa isang malaking lugar. Ito ay kinuha sa laboratorio ni Chu Yunyao, isang gadget na ginawa ng isang babae kapag siya ay naiinip. Sinasabing ang kuryente ay maaaring gamitin sa loob ng 10,000 oras, at ito ay magagamit sa malalim na dagat at vacuum environment. Tiningnan ni Yefan ng malapitan at nakitang may dilaw-berdeng lason na mucus sa paligid. Kung makikita ng mga ordinaryong tao ang eksenang ito, malamang na matatakot sila at tumakas. Ngunit ang pisikal na kalidad ni Yefan ay hindi natatakot sa lason na ito, at hindi siya natatakot sa anumang mga nilalang sa planetang ito, kaya nagpasya siyang magpatuloy na pumasok sa loob. Masyadong basa at madulas ang ibabaw, kinuha lang ni Yefan ang kanyang espada at mabilis na lumipad papasok. Pagkatapos lumipad, sa loob ng mga ilang kilometro, biglang natuklasan ni Yefan na may 12-dosenang mga daanan sa daan. Ito ay tulad ng isang underground na network ng transportasyon, na may mga kalsadang dumarating at dumadaan kung saan-saan. Iyon lang, nagkaroon ng maraming opening sa daanan sa ilalim ng pyramid ng Columbus Rainforest dati. Ngunit ang problema ay ang 12-dosenang mga channel na lumabas dito ay bagong bukas. Nakatingin sa
Ang malaking cylindrical passage na may lapad na 6 o 7 metro, may isip ni Yefan kung anong uri ng behemoth ito, punch holes dito. No wonder. Bulong ni Yefan, napakalaking bagay, lumipat dito, itulak lang ito, o maging sanhi ng lindol, babagsak ang gusali. Oo. Napakunot ng noo si Fan, at biglang napagtanto na ang tropikal na dagat malapit sa lugar na ito ay tila ang lugar kung saan itinapon ng mga Diyos ang mga evolutionary liquid missiles. Mga mutant na nilalang. Ang sagot ay halos maliwanag. Oo. Nag-iisip si Fan kung saan hahanapin ang salarin, ngunit biglang nakarinig ng sotset na tunog mula sa isang daanan, at isang dagandong tunog ng pagkuskus sa pader na bato. Isang pares ng halimaw na berdeng higanteng tambalang mata, sa hugis ng isang hexagon, tulad ng dalawang higanteng berdeng bomilya, biglang lumitaw sa kabilang panig ng isang madilim at liblib na daanan, agresibong nakatingin kay Yefan, mabilis na lumapit sa kanya. Kabanata 1733 Pag-aayos. 1733 ito. Napakabilis ng halimaw, at naabot nito ang 12 ng metro ni Yefan sa halos isang iglap. Oo. Nakita rin ni Fan ang mukha ng bagay na ito ng sabay-sabay. Ang napakalaking ulong ito ay parang ahas ngunit hindi ahas, parang uod ngunit hindi uod, ngunit walang duda mula sa matatalas nitong pangil at sa laso na patuloy nitong inilalabas. Magandang pinaggapasan. Oo. Agad na naglabas ng lakas ng dragon ang Fan, na gustong makita kung mapipigilan niya ang halimaw. Pero hindi ko inaasahan na medyo natulala lang ang halimaw, at pagkaraan ng kaunting dahan-dahan ay sumugod na naman ito papunta sa kanya. Nagulat ito kay Yefan. Makatuwirang dahilan na ang instinct ng mga nilalang ay magpapatakot sa kanila kay Longwei, ngunit ang bagay na ito ay hindi natatakot dito. Dahil doon, walang pagpipilian si Yefan kundi itaas ang kanyang kamay at iwagayway ang layunin ng espada. Ang ginto. Ang layunin ng pulang espada ay parang isang laser, tumagos sa ulo ng halimaw at sumasabog mula sa likod nito. Hay! Sigaw ng halimaw, at biglang nawala ang sigla nito. Oo. Napaatras si Fan. Bagamat napatay ang taong ito, ang kanyang pagkawalang galaw ay nagdulot pa rin sa kanya ng pag-usad ng 12 ng metro. Sa pagtingin sa bangkay ng behemoth sa kanyang harapan, hindi maiwasan ni Yefan na magtaka. Kung tutuusin sa laki nito, tila mas maliit ang bagay na ito kaysa sa lapad ng daanan, at tila hindi ito ang halimaw na sumuntok sa daanan. Hindi kaya. May iba pang malalaking tao dito. Kapag si Ye, nagdududa si Fan, bigla niyang natuklasan na ang bangkay sa kanyang harapan ay mabilis na nabulok. Malaking halaga sa parehong oras, lumitaw ang isang eksena na mas ikinagulat ni Yefan. Nakakalason. Ang isang malaking bilang ng mga makamandag na insekto ay gumapang palabas mula sa loob ng bangkay. Ang mga makukulay na nakakalason na insekto ay nilamon ang katawan ng ina, at pagkatapos ay mabilis na lumaki. Sa bilis na nakikita ng hubad na mata, walang magawa si Yefan habang ang ilang makamandag na insekto ay ngumunguya sa bangkay, at kinakain pa ang iba pang nakakalason na insekto, mula sa kapal ng isang daliri hanggang sa kapal ng isang braso, patuloy na lumalawak. Si Rao ay maalam at maalam ni Yefan, at nakakita ng ganoong nakakatakot na larawan, nakaramdam na siya ng lamig sa kanyang likuran. Hindi siya natatakot na saktan siya ng makamandag na insekto, ngunit sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit iba ang laki ng halimaw na ito sa laki ng daanan na ito. Ito ay hindi ang katawan ng ina. Maaari itong halos. Kung ang mga halimaw na ito ay dadalhin sa lupa, hindi ba ito ay isang kalamidad? Kahit na. Para sa ilang practitioner, kahit na kaya nilang pumatay ng isa o dalawa, paano lalabanan ang mga kamandag na ito? Kailan? Ang ilan sa mga nakakalaso na insekto ay tila lumaki sa isang tiyak na lawak, ang kanilang mga berdeng tambalang mata ay lumitaw at nagsimulang maglabas ng mahinang berdeng ilaw. Pagkatapos, ang mga makamandag na insektong ito ay sumugod kay Yefan na parang baliw. Oo. Biglang napagtanto ni Fan na ang pinagmumula ng liwanag sa kanyang kamay ang umaakit sa mga halimaw na ito. Siya. Mabilis na inalis ang pinagmumulan ng ilaw, at kasabay nito ay umatras si Edgeworth sa napakabilis na bilis. Siya. Dapat tanggalin ang mga makamandag na insektong ito, kung hindi, kung maakit niya sila sa labas ng mundo, magkakaroon ng malaking problema. Matapos kumpirmahin yun Sisley. At ang iba ay nagtipon-tipon, kamahalan Lucifer, ano ang nangyayari sa loob? Oo. Lumulubog ang mukha ni Fan, at saglit niyang ipinaliwanag ang kanyang nakita. Nang marinig ito ng mga matatanda, agad na nagpakita ng pag-aalala ang kanilang mga mata. Natural lang sa kanila na walang pagpipilian kundi gawin si Yefan na isang walang magawang halimaw. Sa katunayan, marami sa kanila ang hindi na makatuloy, dahil wala silang dugo ng dragon para labanan ang lason. Paano ito? Pabayaan mo ito, maya-maya ay lalabas ito sa lupa, at pagkatapos ay magiging isang sakuna para sa sangkatauhan, sabi ni Sisley na nakakunot ang noo. Nag-isip si Yefan, Carlock, ang Beastmaster, makontrol mo ba ang mga halimaw na ito? Nagkatinginan ng mga mages, at parang medyo natatakot magsalita. Ang Wandering Saintess na si Rani ay nagsabi, Your Excellency Lucifer, ang mga natural na spell ni Carlock ay maaaring makaapekto sa mga hayop,
ngunit ito ay mga napakalason na halimaw na dapat patayin. Gusto niyang kontrolin niya silang lahat at hayaan silang magpakamatay, marahil. Medyo mahirap. Kailangang malapit sa kalikasan ang mga spelang na uri ng kalikasan upang may sigawa. Ang pinakapangunahing konsepto ay dapat mahalin ng caster ang mga nilalang na ito. Ako, isipin. Maaaring hindi ito magawa ni Karlok, at maabot ang antas ng intimacy sa mga halimaw na ito. Bumantong hininga si Sisley. Biglang napagtanto ni Yefan na hindi nakapagtataka na ang Beastmaster ay napakababa ng rango. Ito ay may katwiran na ang kakayahang kontrolin ang mga buhay na nilalang sa mundo ay dapat na isang napakalakas na kakayahan. Ito ay lumabas na mayroong maraming mga paghihigpit. Anyway, subukan niya muna, at gagawa ako ng iba pang paghahanda. Kumunot ang noo ni Yefan at sinabing, bagaman kaya kong pumatay ng malaking grupo, kung hindi ako makahanap ng lunas, papatayin ko lang ng parami. Kagalang-galang Lucifer, tatawagan ko si Karlok ngayon, mayroon ka pa bang ibang matutulungan? Tanong ni Sisley. Umiling si Yefan, ako na lang ang gagawa ng iba, nandito kayo para manood, tawagan si Karlok dito, kung may emergency, tawagan mo ako kaagad, pupunta ako sa Purgatory Island. Mahigpit ang oras, si Yefan ay masyadong tamad na magpaliwanag, naging isang gintong liwanag at direktang nawala sa mga ulap. Ang katutubo. Habang nasa biyahe, tinawagan ni Yefan si Chu Yunyao, ibinalita ang tungkol sa mutant poison na natagpuan sa isla, at tinanong siya kung ano ang iniisip niya. Pagkatapos pakinggan ang paglalarawan, sinabi ni Chu Yunyao, ito ay dapat ang evolution stock solution, dahil ang dagat na sakop ng stock solution ay nasa silangan. Maaaring ito ay isang uri ng makamandag na insekto sa ilalim ng lupa, o maaaring ito ay isang variant ng sea snake, ngunit ang pinakamahirap na problema ay ang mabilis na pagpaparami at mabagsik na paglaki. Kung mayroon akong sapat na oras, maaari akong mangolekta ng mga sample upang makita kung maaari akong gumawa ng gamot upang pigilan ang bagay na ito, ngunit natatakot ako na wala akong sapat na oras ngayon, at hindi ito ang aking lugar ng kadalubhasaan, Alam ng fan na ito ang resulta, at naramdaman din niya, kahit si Chu Yunyao ay hindi malulutas ang problemang ito sa maikling panahon. Masyadong mabilis dumami ang halimaw na ito. Hindi ako maglakas loob na patayin ang kills, at isang malaking grupo ang lalabas kapag sila ay napatay. Anumang mga bug na dumaan sa net ay haantong sa mas masahol na mga resulta. Kapag siya naisip na ang sitwasyong ito ay sanhi ng evolusyonaryong likido ng langit at tao, ang mga mata ni Yefan ay parang mga kutsilyo, at ang kanyang mukha ay malamig. Inaasahan pa rin ng taong ito na bibigyan natin ito ng Great Desolate Stone. Kahit na may sapat na prehistoric na bato si Lao Tzu para punan ang kanal, hindi niya ito ibibigay ng walang kabuluhan. Kung gumawa ka ng ganito na makakasira sa amin sa kabuuan, kinakausap mo pa ako tungkol sa mga kondisyon, at gusto mong bumalik ng buhay. Sinabi ni Chu Yunyao, kung hindi mo iniisip ang posibleng pagsalakay ng isa pang makapangyarihang lahi, syempre hindi ito mahalaga. Takot sa ibon. Naisip din ito ni Yefan, at direktang pinagalitan, 100,000 taon na ang nakalilipas, tayong mga tao ang huling nakaligtas. Kahit lumusab na naman ang biyenan niya, bugbugin na naman sila. Ang kapangyarihan ng limitasyon ng eroplanong ito ay walang iba kundi ang langit, malampasan kaya nila ang limitasyon ng eroplano. Malaking bagay para sa akin na gawin ito sa kanila sa ilalim ng parusa ng langit, at ako. Natahimik sandali si Chu Yunyao, at biglang ngumiti ng kaakit-akit, gusto ko lang ang bastos mong hitsura, gusto ko talaga. Muntik nang mahulog si Yefan mula sa lumilipad na espada na kanyang inaapakan. Ang galit ng babae ay nailabas sa sandaling ito. Umubo si Yefan, huwag kang manggulo, bumalik ka at ayusin ka, pupunta muna ako kay Xiaoyu. Ito ay isang magandang pagpipilian, ang mga kakaibang mga bug, Shilanyu ay dapat na maging mas profesional, dahil genetic mutation, ito ay madalas na nakikita sa pag-aanak ng gubugs. Hinalikan ni Chu Yunyao ang, sa telepono na may galit na boses. Hihintayin kung ayusin mo ako. Direktang ibinaba ni Yefan ang telepono. Marunong talagang gumawa ng mga bagay ang babaeng ito. Kung magpapatuloy ito, kailangan muna niyang magmadaling bumalik sa laboratorio ni Huahai. Hindi ito biro. Hindi alam. Dumaong si Yefan sa Purgatory Island at direktang hinanap. Matapos mahanap ang lokasyon ni Shilanyu, mabilis siyang sumugod, na muling nagulat sa mga residente ng isla. Kabanata 1734 na Medusa. 1734. Sa kanlurang bahagi ng Purgatory Island, maraming malaperlas na magagandang isla ang itinayo gamit ang mga holiday villa na may iba't ibang estilo. Ang villa na tinitirhan ni Shilanyu ay may estilo ng isang tropical na rainforest, gamit ang maraming kawayan at nakapalibot sa isang malaking lugar ng mga dahon ng saging. Sa tapat ng villa, may infinity pool, at sa kabila, may puting buhangin na beach, at ang asol na tubig ay puno ng magagandang coral reef. Bagamat napakapanaginip ng lugar na ito, orihinal na gusto ni Shilanyu na manirahan sa kastilyo sa pangunahing isla, dahil ang mga batang babae ay gustong maging masigla.
Gayunpaman, dahil palagi siyang naglilinang ng ilang kakaibang makamandag na insekto at nakikitungo sa lahat ng uri ng makamandag na ahas at alakdan, maraming bata sa isla ang natakot na umiyak, at ang mga residente ay medyo nataranta rin. Sa desperasyon, inayos ni Sally na pumunta siya sa islang ito, baka siya ay karaniwang sumasali sa pananaliksik tungkol sa lason ng gu at makakaapekto sa ibang tao. Sa sandaling lumapag si Yefan sa pintuan, dalawang napakarilag na makamandag na ahas ang lumangoy patungo sa kanya. Si Yefan ay natural na hindi natatakot. Sinipa niya ng isang sipa ang dalawang makamandag na ahas, at saka naglakad papasok sa gate. Sa sala, isang kawan ng mga nababagabag na bulaklak at paru-paro ang naglapana, at sa sofa at mesa, ilang tarantula at butiki ang natutulog. Si Yefan ay hindi rin makapagsalita. Ito ba ay isang mascot para sa mga bagay na ito sa bahay? Dito nakatira ang isang 18 o 9 na taong gulang na batang babae. Parang yungib ng matandang mangkukulam. Pupunta ako, anong amoy? Hindi napigilan ni Yefan na kumunot ang kanyang ilong. Naamoy niya ang malakas na amoy ng pampalasa, at naramdaman niya na may daan-daang kakaibang bagay na pinaghalo. Girl, anong ginagawa mo? Hinanap ni Yefan ang lasa at naglakad patungo sa orihinal na malaking kusina sa likod na silid, at nakitang may daan-daang bote at garapon na nagkalat. Lahat ng uri ng kakaibang nakakalaso na insekto, makamandag na ahas, poloka, gagamba. At isang nakasisilaw na hanay ng mga bulag na kakaibang bulaklak at halaman. Mayroon pa ring malaking bilang ng mga air-dried specimens na nakasabit sa dingding. Sa ilang maliliit na natural na gas stove, mayroong ilang crucibles, casseroles, at earthenware na kaldero na may iba't ibang laki. Kuya Yefan. Sa oras na ito, isang maselang figure ang nasa tabi ng isang kaserola. May hawak na kutsara, kung ano-anong gamot ang inihahanda, ito ay Blue Rain. Ang batang babae ay nakasuot ng puting lab coat mula sa laboratorio ni Chu Yunyao. Puno ito ng mga makukulay na mantsa, at masyadong malaki ang sukat ng susi, dahilan para magmukhang extra petit ang buong katawan niya. Magulo rin ang buhok niya, at parang hindi siya gaanong nagbihis. Kung hindi dahil sa kanyang magandang mukha, hindi rin makikilala ni Yefan ang babaeng ito. Nang makita ni Shilanyo si Yefan na biglang lumapit, medyo natuwa siya, bakit ka nandito? Akala ko nakalimutan mo na ako. Lumapit si Yefan at hindi napigil ang hawakan ang kanyang buhok, tingnan mo kung ano ang hitsura mo. Ay mas makulad pa sa isang palpak na multo, ang kanyang buhok ay hindi maayos, at hindi ako naghuhugas ng aking buhok sa loob ng maraming araw, bakit ganito? Hoy! Huwag mong hawakan. Nang makita ni Shilanyo ang isang lalaki. Hoy! Huwag mong hawakan. Nang makita ni Shilanyo ang isang lalaki na hinahawakan ang kanyang buhok, tila may naisip siya. Bilasan mo at sumigaw. Pero medyo late pa rin. Inunat lang ni Yefan ang kanyang kamay sa buhok ng babae, sinusubukang tulungan siya, ngunit nalaman niyang may nakagat sa kanya. Ano? Pinulot ito ni Yefan at nakita na isang maliit na itim na ahas, kasing kapal ng bulate, ay kinakagat ang isa sa mga daliri ni Yefan. Oh, Kuya Yefan, okay ka lang ba? Mabilis na pumitas ng halamang gamot si Shilanyo at inilagay ito sa bibig ng maliit na ahas para usok ito. Dahan-daang bumitaw ang maliit na ahas, damapo sa mesa, at mabilis na nakalayo at nawala. Ang balat ni Yefan ay magaspang at mataba, at ang ahas ay hindi man lang kumagat sa kanyang balat, ngunit ang batang babae ay may ahas sa kanyang buhok, na naging dahilan upang hindi siya makapagsalita. Girl, ikaw, bakit may ahas ka sa buhok mo? Modern Medusa. Nalito si Yefan. Nagmamadaling umiling si Shilanyo at nagpaliwanag, hindi. Gusto ng medicine snake na ito ng mainit na kapaligiran, at kusa itong bumagsak sa buhok ko. Kanina lang pinakuluan ko ang gamot, kaya hindi na ako nag-abalang pakialaman ito. Ngunit ang maliit na gamot na ahas na ito ay hindi marumi. Ang mga ahas ay gustong maging mas malinis kaysa sa mga tao. Kung ayaw mong maniwala, amoy mo ang buhok ko, hindi mabaho. Pinulot ng dalaga. Ang kanyang buhok at hinayaan itong maamoy ni Yefan, hindi napigilan ni Yefan ang matawa. Nakikita mo akong ganito, hindi mo ba ako hahamakin? Ngumisi si Shilanyo. Nang makita ang nakakaawang ekspresyon ng babae, sa takot na hindi siya maligaya, napabuntong hininga si Yefan, ngunit medyo nakonsensya. Siguro masyado siyang mahigpit kay Shilanyo, para hindi siya masira sa hiwalayan. Shen, bawal kang tumakbo, mahihirapan bang masyadong malakas ang mga tao? Siya ay 18 o 19 na taong gulang, at mahilig siyang maglaro. Ang pagkukulong sa kanya sa islang ito, bagamat nakadamit siya ng magagandang damit at pagkain, at kailangang magsaliksik tungkol sa lason, nagbibigay din ng pera ang pera, ngunit kung tutuusin, ito ay parang kanaryo sa hola. Hindi, nag-aalala lang ako na baka ma-accident ka. Kung tutuusin, lahat ito ay makamandag na ahas at makamandag na insekto. Nandito ka para pag-aralan ang mga bagay na ito, at napakawalang ingat mo. Napabuntong hininga si Yefan. Hehe, masayang ngumiti si Shilanyo, hindi. Natutunan ko ang sining ng lason mula sa aking Panginoon mula noong bata pa ako, at ang pakikitungo sa kanila ay kasing dali ng paghinga, kahit na mukhang magulo dito. Ngunit ang lahat ay nasa aking mga kamay. Nakikita.
Ang kanyang kumpiyansa na hitsura, gamaan ang pakiramdam ni Yefan, at sinabing, okay, pagkatapos ay linisin mo ang lugar na ito, mayroon akong apurahang bagay na kailangan mong sumama sa akin. Natigilan si Shilanyo, ano ang problema? Kapatid na Yefan, nakakita ako ng mutated poison. Hindi ko alam kung paano ito haharapin. Pumunta at tingnan kung makakahanap ka ng paraan upang gamutin ito mula sa punto ng view ng lason, maikling paliwanag ni Yefan. Pagkatapos makinig ni Shilanyo, unti-unting nanlabo ang maningning na mga mata, ngunit ngumiti pa rin siya at tumango, sige, papatayin ko ang apoy, kunin ang aking treasure bag at umalis. Natural na nakita ni Yefan ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng babae. Isang kakaibang pakiramdam sa aking puso. Hinubad ni Shilanyo ang kanyang puting Amerikana, tumakbo palabas, at nagsuot ng matangkad na damit. Ang damit na ito ay may 12-dosenang maliliit na bulsa, malaki at maliit, at isang bulsa ang nakakabit sa kanyang baywang. Ang kanyang buong katawan ay maaaring inilarawan bilang isang nakatagong misteryo. Matapos wasakin ang Holy Spirit Cult, nawalan ng maraming mapagkukunan si Shilanyo, ngunit sa malaking halaga ng pondong ibinigay ni Yefan sa panahong ito, natipon niya ang lahat ng kailangan niya. Tiningnan ni Yefan ang mga bote at garapon na dinadala ng babae sa buong katawan niya at hindi niya maiwasang humanga dito. Hindi madaling matindaan ang lahat ng malinaw at agad na malaman kung ano ang dapat ilabas. Okay, let's go, Brother Yefan, may ngiti sa mukha ni Shilanyo. Tumango si Yefan, niyakap ang batang babae, tinapakan ang lumilipad na espada, at dumiretso sa langit. Habang nasa daan, hindi pa rin mapakali si Yefan, at nagtanong, girl, may iniisip ka ba? Nakasandal si Shilanyo sa lalaki, nang marinig niya ang tanong, lumingon siya at bahagyang ngumiti, hindi, anong ginagawa ni Yefan? Nagtatanong ng ganito, pinaghigpitan ko ba ang iyong kalayaan at hindi ka masaya? Kung gusto mong lumabas sa hinaharap, lumabas ka lang, hindi kita magsasalita, seryosong sabi ni Yefan. Saglit na kumikislap ang maningning na mga mata ni Shilanyo, pagkatapos ay itinikom ang kanyang mga labi at umiling na may ngiti, sa totoo lang. I'm quite happy to stay in the Purgatory Island, what I want, everyone is very kind to me. Pero, I'm just, iniisip ko, kung hindi nangyari ngayon, Kuya Yefan. Matagal ba akong may isip? Kabanata 1735 kaya ko pa magtanim. 1735. Nang marinig ang pangungusap na ito, nakaramdam ng hindi komportable si Yefan. Hindi siya nakaimik. Sa totoo lang, hindi niya masyadong inisip si Shilanyo sa mga oras na ito, pero hindi naman sa wala talaga siyang pakialam sa mga babae. Bagamat noong una, nang ilabas ko siya sa bundok, akala ko ito ay isang maliit na bote ng langis, at hindi ko alam kung paano siya ilalagay. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakasanayan na ni Yefan na makita ang babaeng ito paminsan-minsan, at sa sinaunang mundo ng mga engkanto, tunay na naging pamilya niya ito. Hindi pa banggitin ang umiiral na relasyon ng magkasintahan sa pagitan ng dalawa, para lang sabihin na si Shilanyo ay nagligtas sa kanya ng 2 beses anuman ang kaligtasan, at taos-puso para sa kanya, ibibigay din ni Yefan ang tunay na nararamdaman ng dalaga. Nakita rin ng mga tao sa Purgatory Island ang ginawa ni Shilanyo at itinuring siyang parang sariling pamilya. Xiaoyo. Saglit na nag-isip si Yefan at taos-pusong sinabi, hindi ko kailangang magsinungaling sa iyo, sa katunayan, kung hindi dahil sa pangyayari ngayon, baka hindi kita hinanap sa maikling panahon. Pero hindi naman sa wala ka sa puso ko. Katulad ng ginawa ko kay Saliye, kay Har at sa iba pa, hindi naman espesyal, at hindi ako taong madalas makipag-ugnayan at makilala. Kung hindi ka komportable, ipinapangako ko sa iyo na gugugol ako ng mas maraming oras sa iyo sa hinaharap. Ikaw, o maaari kang manirahan sa Huahay, mas maginhawang makipagkita. Nang makita ni Lanyo ang maalab na tingin ni Yefan, ngumiti siya ng matamis, huwag kang masyadong seryoso, mahal ko, baka masyado lang akong nag-iisip. Kung tutuusin, ang mga tao ang nagkusa na gambling ka, palaging nag-aalala na hindi mo ako gusto. At saka, mayroon akong rhinoceros gunoon, kaya kahit malayo ka sa akin, pakiramdam ko ay sobrang close tayo. Ngunit ngayon, kung wala ang rhinoceros gu, hindi na kita maramdaman, laging walang laman ang puso ko. Tumango si Yefan, ito ay isang problema, ang babae ay marahil ay medyo hindi komportable. Brother Yefan, kung talagang mahal mo ako, bakit hindi mo, gusto mo bang magtanim ako ng isa pang rhinocero para sa iyo? Ang magagandang mata ni Shilanyo ay kumikinang, at umaasang sinabi niya. Natigilan si Yefan, nag-alinlangan saglit, at nagtanong, hindi ba maaaring isang beses lang itanim ang rhinocero na ito? Maaari ba itong itanim? Oo, hanggat gusto mo, tumango si Shilanyo. Tiningnan ni Yefan ang napakataim-taim na mga mata ng batang babae, iniisip na kung magtanim siya ng rhinoceros gu, ang babae ay magiging kalmado at hindi mag-iisip ng ligaw. Sige, kung gusto mong itanim, hayaan mong itanim mo. Sino ba ang nagtanong sa akin na ipagkalat ko ang isang munting mangkukulam na tulad mo? Ngumiti si Yefan at kinurot ang mukha ng babae. Pagkatapos makinig ni Shilanyo, may mga bubog sa kanyang matubig na mga mata, at bigla siyang umiyak ng wow, at ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Yefan. Anong ginagawa mo? Si Yefan ay hindi maipaliwanag.
Niyakap niya ang dalaga at tinanong, di ba hinayaan kitang itanim? Bakit ka umiiyak? I'm sorry. Brother Yefan, nagsinungaling ako sa iyo ngayon lang, ang rhinoceros go ay minsan lang itanim. Pero sa totoo lang pumayag ka na magtanim ako ng isa pang gu sa puso mo, na antig talaga ako. Ikaw do you really like me so much? Hindi napigilan ni Yefan na tumawa ng mapait, sasabihin ko lang, naalala ko minsan lang ako makakapagtanim nito, utu-uto kang babae, gusto ko man o hindi, hindi mo alam kung kailan mayroon kang rhinoceros gu. Di ba? Alam ko na noon pero natatakot ako na baka magbago ang isip ng mga tauhan mo. Same time na sinabi ni Shilanyo, sinabi ni Master bago siya mamatay na hindi kayo mabubuting bagay. Ngunit ang kapatid na si Yefan ay iba sa ibang mga lalaki. Bagaman ang kulay, ngunit napakaganda pa rin. Pinapapuri mo ba ako o pinapagalitan mo ako? Natigilan si Yefan saglit. Hihi, masayang tumawa muli si Shilanyo, na parang maaraw pagkatapos ng ulan, maganda at kaakit-akit, Brother Yefan, pwede ba talaga akong pumunta sa Huahay para hanapin ka anumang oras sa hinaharap? Sa madaling salita, basta masunurin ka, huwag mong gamitin ang mga makamandag mong insekto at ahas para takutin ang mga tao, ilang beses ka nang inireklamo ng mga residente ng isla, sabi ni Yefan habang hinahawakan ang buhok ng dalaga. Niyakap ng mahigpit ni Shilanyo ang lalaki, huminga ng mahina, siguradong magaling sila. At, madalas kang comfortable. Si Yefan ay halos malaglag sa espada, iniisip ang nangyari ngayon, hindi ito araw ng mga puso, hindi ito ang Kixi Festival, si Chu Yunyao at Shilanyo ay nakikipaglaro sa kanya ng napakainit. Hindi na makapaghintay si Yefan na makarating sa ilang hindi pinangalanang isla sa dagat at makipaglaban kay Shilanyo. Sayang naman ang oras na walang hinihintay kaya kailangan muna niyang tiisin. Balik sa isla, nandoon na ang Void at Carlock. Kung gusto mong dalhin si Carlock sa lalong madaling panahon, natural na maaari mo lamang hayaan ang Void Teleport. Gayunpaman, nakasimangot si Carlock at tila walang magawa sa mga oras na ito. Paano ang sitwasyon, kapakipakinabang ba ang magic ng kalikasan? Nagtanong si Yefan ng diretsyo sa punto nang siya ay makalapag. Ikinalat ni Carlock ang kanyang mga kamay nang may paghingi ng tawad, ang ganitong uri ng halimaw ay hindi maaaring mapatahimik, at hindi ko maintindihan ang kanilang mga pagbabago sa pag-iisip. Alam mo namang walang kwenta kung hindi ka bababa. Tanong ni Yefan. Sinabi ni Carlock, nararamdaman ko ang mga nilalang sa lupa, tulad ng ilang mga gopher at reptilya. Pagkatapos matanggap ang aking telepathy, magbibigay sila ng feedback. Gayunpaman, nang makausap ko ang kakaibang nilalang na iyon ngayon, wala talaga. Ang feedback nila ay puro malupit na nilalang sila. Sinabi ni Shilanyo, sa pamamaraan ng lason ng gu, kapag nililinang ang mga gu worm, ang isang malaking bilang ng mga lason na bulate ay umaatake at nangangagat sa isa't isa, at sa huli ang mga nabubuhay na gu worm ay magiging mas ordinaryong gu worm ay mas mahirap kontrolin. At sa pagitan ng gu worm at gu worm, ang makakaligtas sa kompetisyon ay magiging malupit lalo na. Ang mga buhay na nilalang ay talagang magkatulad, tulad ng kung ang mga tao ay patuloy na nag-aaway, ang kanilang pag-uugali ay magbabago ng malaki. Ganoon din ang para sa mga insektong ito. Ang magic ng kalikasan ay dapat na ituloy ang orihinal na intensyon ng kalikasan, at ang mga mutant na nilalang na ito ay hindi na produkto ng kalikasan, at sila ay dapat na walang silbi. Sumimangot si Yefan, kung gayon, ano sa palagay mo, mayroon bang paraan upang makontrol ang pamamaraan ng lason? Nagpout si Shilanyo, hindi ko pa nakikita ang malaking bug na iyon, malalaman ko kapag bumaba ako at tumingin. Bumantong hininga si Yefan, tumango, at sinabing, okay, ibababa kita, at maaari kang maghanda ng antivirus. Kung walang magawa si Shilanyo, makakaisip lang si Yefan ng paraan para makita ito ni Chu Yunyao. Maaari ka bang makipag-ugnayan sa etheric na taong iyon upang talakayin ang isyong ito ng magkasama? Ang maldito na taong ito ay nag-isip ng ganoong halimaw, ngunit gusto pa rin siyang kausapin tungkol sa Great Desolation Stone. Gusto mo pa bang umuwi? Kung hindi dahil sa lumiit na pagong, gusto ni Yefan na dumiretso para laslasin ito ng espada. Your Excellency Lucifer, pasensya na, hindi ako nakatulong, nahihiyang sabi ni Carlock. Hindi mo kasalanan, ngunit sinusubukan mong kontrolin ang mga hindi nahawa ang hayop na iyon at iwanan ang mga mapanganib na lugar na iyon, upang hindi lumikha ng mas maraming mutant na nilalang, paalala ni Yefan. Tumango si Carlock, ginagawa ko na ito, ngunit ang saklaw ng impeksyon ng orihinal na likido ay medyo malaki, at maaari ko lamang subukan na bawasan ang mga nahawaang organismo hanggat maaari. Matapos tapikin ni Yefan ang balikat ng matandang magsasaka, kinuha niya si Shilanyo at muling tumalon palabas ng kuweba. Kabanata 1736 Compass 1736. Dumating sa kuwebo sa ilalim ng lupa, nag-aalalang tumingin si Yefan kay Shilanyo. Ang mga pader ng bato dito ay puno ng malauhog na kamandag. Mag-ingat, mayroon ding mga lason sa hangin, ang mga bug ay tila napakasensitibo sa mga pinagmumulan ng liwanag, hindi ako komportable na gamitin ang mga ito. Searchlight. Oh, ito ba ay lason na tumutugon sa liwanag? Bihira itong marinig, tingnan ko. Si Shilanyo ay unang naglabas ng isang itim na bote ng porselana at nagbuhos ng isang maliit na puting surot.
Nakita ko na nahulog sa lupa ang puting surot, at pagkatapos mahawakan ng ilang uhog, unti-unting naging dilaw-berde ang katawan, na parang kinulayan. Ano ito? Tanong ni Yefan. Ibinalik ni Shilanyo ang maliit na uod sa garapon at ipinaliwanag, ito ay isang uod ng dugo, at ang kanilang dugo ay maaaring mabulok sa sarili ang karamihan sa mga lason sa kalikasan. Kapag nalasan ang uod, magpapakita ito ng iba't ibang kulay, na iba't ibang mga lason. Ito ay sanhi ng mga enzyme sa loob nito. Sa paghusga mula sa kulay na ipinakita nito sa oras na ito, ang mucus na ito ay may malakas na nakamamatay sa mga nerbiyos, at mayroon itong malakas na hemolytic properties, malakas na acidity, at ang toxicity nito ay medyo katulad ng snake venom, na mas komplikado. Sabi ni Shilan Yu, kumuha ng maliit na tableta, nilunok ito mismo, at sinabing, okay, Kuya Yefan, dapat ligtas ako pagkatapos inumin ang espesyal na antidote na ito, sige, tingnan ko. Ang tunay na nakakalason na insekto. Paulit-ulit na tumango si Yefan, at nalaman niyang iba ang pakikitungo sa mga lason araw-araw. Oo naman, may espesyalisasyon sa industriya ng sining. Kasama si Shilanyu Yujian, mabilis siyang bumalik sa lugar na binisita niya noon. Nang dumating siya sa lugar kung saan pinatay ang higanting uod, natigilan si Yefan nang makitang ang malaking bangkay ay matagal nang naging pool ng uhog, at matagal na itong kinain. Matapos makinig ng mabuti, napansin ni Yefan na may gumagalaw sa isang kuwebo sa unahan, kaya lumipad siya. Sa madilim na ilalim ng lupa, nang walang mga ilaw, kung hindi dahil sa malakas na kakayahan sa night vision at kakayahan sa pangunawa, maaaring hindi ito makayanan ng puso. Medyo nakakatakot ang lugar na ito, hindi talaga makapasok ang mga ordinaryong babae. Hindi napigilan ni Yefan ang buntong hininga nang tingnan niya ang sariwang hitsura ni Lan Yu. Lumingon sa likod si Shilanyo at ngumiti ng matamis, nakatuwiran para sa mga Diyos na hayaang makilala ako ni Brother Yefan. Lagi akong kailangan sa mga kritikal na sandali, tama ba? Diyos. Sinabi mo ba Angel? Hindi napigilan ni Yefan ang matawa. Hindi yun Sunere Princess, ang mga tao ay naniniwala sa Goo Gods. Nagpout si Shilanyu at may pananabik na sinabi, naniniwala ako na talagang umiiral ang mga Goo God, marahil sila ay pinagpala ng ilang mataas na antas ng eroplano. At ako. Nagkibit balikat si Yefan, mas gugustuhin niyang paniwalaan ang mga bagay na ito kaysa hindi, at hindi siya masyadong nagsalita. Habang nagsasalita, ang tunog sa harap ay biglang naging mas malinaw, at pagkatapos, isang nakakagulat na larawan ang lumitaw. Ito ay. Nagulat si Yefan nang makitang may daan-daang makulay, kasing laki ng mga surot sa harap nila, na galit sa isa't isa. Ang ilan sa kanila ay lamaking kasing lakas ng mga kalabaw, at pagkatapos patayin ang maliliit na surot, patuloy silang lumalaki. May isip na ang mga insektong ito ay lalaban hanggang sa wakas, at ang mabubuhay ay isa pang malaking halimaw. Wow! Si Shilanyu ay namangha nang makita niya ang eksenang ito, at ang kanyang magagandang mata ay puno ng kinang, oo naman, para itong Goo Worm na nakikipaglaban para sa Goo King, parang ang uod sa kalderong lupa ay pinalaki ng libu-libong beses. Parang ahas, pero parang bulate, tingnan mo ang mga balahibo nila, mukhang makapal at cute. Hindi. Matigas na ngumiti si Yefan na masakit ang ulo, babae, hindi kami nandito para bumisita, pero ano ang pinagsasabi mo? At saka, may kinalaman ba ang bagay na iyon sa cuteness? Lumingon si Shilanyu at sinabing, mahal, alisin mo ang pinagmumula ng liwanag at subukan ang mga bug na ito. Susundan tayo ng lahat. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Pakiramdam ni Yefan ay mamamatay na siya. Kailangan kong subukan, kailangan kong hatulan kung sila ay independyente o nasa hakbang, sabi ni Shilanyu. Sumimangot si Yefan, tumango, at kinuha ang light stick. Sa sandaling ito ay nabuksan, ang nagniningning na puting liwanag ay nagpapaliwanag sa makulimlim at mamasa-masa na kuwebo sa ilalim ng lupa na puno ng kamandag, na ginawa itong kakaibang parang isang demonyong kaharian. Ang pangit at nakakatakot na grupo ng mga makamandag na insekto ay tumigil sa paglamon sa isa't isa nang matagpuan nila ang pinanggagalingan ng liwanag, at mabilis na lumipat patungo kay Yefan at sa kanilang dalawa. Kuya Yefan, patayin sila. Nagtago si Shilanyo sa likod ni Yefan, niyakap ang lalaki at malambing na sumisigaw. Si Yefan ay hindi nakaimik, ang utos na ito ay masyadong mabilis na nagbago, siya ay nagpakita ng isang sword gun upang protektahan silang dalawa, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay, isang malaking bilang ng mga gintong pulang espada na layunin, tulad ng hindi mabilang na ulan ng espada, sumipol at nag-shuttle. Ang mga uod na ito, na hindi pa lumaki sa isang sapat na antas, ay hindi gaanong nagtatanggol kaysa sa higanting uod noon. Sila ay tinusok ng Wushuang sword intent, na basag, at higit sa kalahati sa kanila ay sinunog ni Long Yan. Pinatay ni Yefan ang pinagmumula ng ilaw at sinabing, tapos na. Sa isang kisap mata, ang paligid ay puno ng maasim at nasusunog na amoy, at isang malaking bilang ng mga maliliit na nakakalaso na insekto ang lumitaw sa lupa, at sila ay nagsimulang dumami at lumamon muli. Iniangat ni Shilanyo ang kanyang ulo, tiningnan ang eksena sa kanyang harapan, kumuha ng sinulid na sutla mula sa treasure bag, at inilagay ang dulo ng sinulid sa isang tumpok ng mga surot. Nang iangat niya ang sinulid na sutla, mayroon ng dalawang maliliit na surot na nakadikit sa sinulid na sutla.
Si Shilanyu ay naglabas ng isang maliit na transparent na lalagyan, inilagay ang mga insekto sa loob nito, at sinabing, Brother Yefan, sa sandaling makita ng mga nakakalason na insekto na ito ang pinagmumulan ng liwanag, lahat sila ay lumapit sa amin. Ipinapakita nito na ang kanilang pangunahing layunin ay hindi palakasin ang kanilang sarili. Ngunit responsable para sa pagprotekta sa isang bagay, o pagnanakaw ng higit pang mga mapagkukunan para sa pagpaparami at pangangaso. Kung tama ang hula ko, dapat may inang uod, sa ilalim, katulad ng reyna ng mga pugad ng langgam. Ang mga uod na ito, sa tahasang pagkasabi, ay ang mga manggagawang langgam, o sandalong langgam, ang may pananagutan sa paggawa ng lupa para dito at pangangaso para sa pagkain. Sa katunayan, bahagi ng dahilan kung bakit sila nagpapatayan ay dahil ayaw nilang sayangin ang mga mapagkukunan ng pagkain na ito. Ang lahat ay para sa mga babaeng insekto. Natigilan si Yefan saglit at sinabing, ibig mong sabihin, kailangan nating hanapin ang babaeng uod. Kailangan, kung hindi, gaano man karaming makamandag na insekto ang napatay natin, hanggat nagtatago ito doon, maaari itong patuloy na dumami. Kung ang mutated poisonous insect na ito ay may reproduction pattern ng mga ants, ang babaeng insekto ay maaaring mabuhay ng ilang dekada sa pamamagitan ng patuloy na pagnanakaw ng mga mapagkukunan ng pagkain. Hindi mo maiisip kung gaano kalaki ang iyong tropa. Si Shilanyu ay may pambihirang seryosong itsura sa kanyang mukha. Namamanhid ang anit ni Yefan, at agad siyang nagtanong, paano ko mahahanap ang babaeng uod na iyon? Napakalaki ng ilalim ng lupa, at may mga kuweba na napasok nila kahit saan. Kung may cultivation ang babaeng uod, yun lang. Ang susi ay ang uod, at kung ito ay magtatagal ng masyadong mahaba, mas magiging mapanganib ito. Sandali lang, ay stimulate ko itong dalawang uod, at mag-trending ang instinct. Bumabalik sila sa babaeng uod at ginagamit na compass, at baka mahanap nila ang lokasyon ng babaeng uod. Sinabi ni Shilanyu, na inilabas ang lahat ng uri ng kakaibang bote ng gamot mula sa mga bulsa sa kanyang katawan, at pumunta sa dalawang uod. Ang mga kagamitan ay pinananatiling ibinuhos sa ilang likido at pulbos. Ang dalawang uod ay nontog sa dingding noong una, ngunit unti-unti, nagsimula silang gumalaw sa isang direksyon at pumiglas ng malakas doon. Mukhang nagtagumpay, baka instinctive na sila ngayon. I'm afraid, baka busog na ako, let's continue exploring in this direction. Tinuro ni Shilanyu ang isa sa mga kuweba. Bagamat naisip ni Yefan na ito ay medyo misteryoso, mapagkakatiwalaan lamang niya ang kakayahan ng babae sa ngayon. Hayaan siyang manguna sa unahan, habang si Yujian ay pumasok sa kuweba. Kabanata 1737. 1737. Okay lang kung hindi mo usesin, pero bottomless talaga kapag bumaba ka. Ibinaba ni Yefan si Shilanyu, kung hindi dahil sa ilang mga bug na patuloy na umiikot upang magbigay ng pangkalahatang direksyon, talagang maliligaw ang dalawa. Sa daan, walang 1,000 o 800 higanteng insekto ang nakatagpo. Patuloy na pinapatay at sinunog ni Yefan ang mga ito upang mabawasan ang bilang ng mga nakakalason na insekto hanggat maaari. Maya-maya, medyo manhid na sila. Kung hindi dahil sa kanyang lakas, ang karaniwang magsasaka ay hindi makakahawak sa ganoong palagiang pagkonsumo. Brother Yefan, kung magpapatuloy tayo ng ganito, natatakot akong mapupunta tayo sa sinaunang mundo ng engkanto, nag-aalalang sabi ni Shilanyu, maaari lang bumaba iyon. Kung mapinsala nito ang sinaunang mundo ng mga engkanto, maaaring hayaan ng mga tao sa sinaunang mundo ng engkanto na matuklasan ang ibabaw. Ang mundong ito ay hindi handang tanggapin ang epekto ng ibang sibilisasyon ng tao. Anyway, 2 beses na akong nakapunta doon. Isa kang pamilyar na matandang driver, natatawa si Yefan sa sarili. Sa totoo lang, mayroon bang mga babae na pamilyar sa daan sa sinaunang mundo ng mga engkanto? Nagbiro si Shilanyu, ngunit saglit na natigilan si Yefan. Sa kanyang isipan, isang magandang imahe sa kanyang alaala ang hindi maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Alam kung paano siya ginagawa. Ha! Kuya Yefan, anong klaseng ekspresyon meron ka? Talaga, bulalas ni Shilanyu. Sumimangot si Yefan at mahinang tinapik ang ulo ng dalaga, ano ang sinisigawan mo, huwag kang magsalita ng kalokohan. Magnegosyo ka, hanapin ang direksyon. Nagpout si Shilanyu at walang choice kundi magpatuloy sa pagbibigay ng direksyon, ngunit halatang naghihinala siya. Gaya ng inaasahan ng dalawa, makalipas ang ilang sandali, isang dark realm ang lumitaw sa kanilang harapan. Brother Yefan, mukhang nasa sinaunang mundo ng engkanto siya, sabi ni Shilanyu. Direktang kinuha ni Yefan ang isang babaeng costume mula sa sinaunang immortal na mundo ng mga espiritu mula sa storage bag at ibinigay ito kay Shilanyu. Ang damit na ito ay ninakaw din mula sa nagsasaka na kanyang pinatay, at hindi niya inaasahan na ito ay talagang kapaki-pakinabang. Isuot mo ito, para hindi makitang espesyal, sabi ni Yefan. Napakadilim, hayaan ang mga tao na maghubad at magpalit ng damit, may ginagawa bang masama si Brother Yefan? Si Shilanyu ay mukhang inosente at tumingin kay Yefan na may dalisay at mahiyain na mga mata. Little Fox, nagsisimula ka na namang mag-perform. Bilasan mo, o sasampalin kita. Hindi nakaimik si Yefan.
May oras pa ba itong babaeng ito para manligaw sa kanya? Malinaw na lahat sila ay mga veterano, at sila ay talagang tulad ng Jade Girl, at maaari silang kumilos sa mga pelikula. Marahan na sumangot si Shilanyo, bagamat hindi na siya nagsasalita, ngunit sa paraan ng pagpapalit niya ng kanyang damit, napakamot siya sa kanyang ulo at nag-pose, at sadyang ipinakita niya ang kanyang kamanghamanghang katawan, at nag-aapoy ang tiyan ni Yefan. Hindi napigilan ni Yefan ang pag-ungol sa kanyang puso, munting duwende, kapag natapos na ang insidenteng ito, titingnan ko kung babalik ako at hindi ka pababayaan. Pagkatapos magpalit ng damit ng babae, binago ni Yefan ang kanyang sarili sa isang katamtamang tingin sa kanyang mahiwagang mukha, at nagpatuloy. Pasulong. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangang lumibot sa dati, ngunit ang bilis ay mas mabilis, si Yefan ay direktang naging gintong liwanag, at dumaan sa madilim na kaharian sa isang kisap mata. Sa harap niya, may dagat. Natagpuan ni Yefan na tama ang kanyang mga kalkulasyon, ito dapat ang lugar ng dagat sa pagitan ng pangkat ng Beishuan at ng Hangguangman. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumipad pasulong, lumitaw ang isang nakakalat na isla, at mayroon ding mga gusali ng tao. Ang higit na ikinagulat ni Yefan at Shilanyo ay nasa nakapalibot na tubig ng mga islang ito, sa mga isla, at maging sa kalangitan, mayroon talagang kaunting mga magsasaka na nakikipaglaban ng mabangis. Jia! Jia! Gitling! Isang sumisigaw na higanteng ibon at hayop ang biglang sumisid patungo kay Yefan at sa dalawa. Nakita kong ibinuka nito ang matabang pakpak na 7 o 8 metro ang lapad, at ang itim at dilaw na matigas na tuka nito ay mahigit 3 metro ang haba. Ito ay mukhang isang ibon sa dagat, ngunit mayroon itong mga pakpak ng paniki, na lubhang kahindik-hindik. Alam ni Yefan sa isang sulyap na ito ay isa pang mutant na nilalang, at inilabas niya ang isang espada at pinutol ito sa kalahati. Bagamat ang kakaibang ibon na ito ay hindi nag-breed ng anumang bug, nakita ni Yefan na maraming kakaibang ibon at hayop sa kalangitan sa di-kalayuan. Sa isla, ito ay mas kakilakilabot. Isang alien na halimaw na hindi nakakakita ng anumang nilalang ay mahigpit na nakikipaglaban sa ilang monghe. Sa kanila, maraming mga bangkay ng tao sa lupa, parehong mga mortal at mga monghe. Brother Yefan, parang, bumaba na ang mutant monsters. Bakit nangyayari ito? Walang halimaw na umatake sa ibabaw natin, gulat na sabi ni Shilanyo. Aura, espiritual. Isang posibilidad lang ang naiisip ni Yefan, na ang sinaunang daigdig ng engkanto espiritu ay naglalaman ng mas maraming aura, at mayroong maraming makalangit at makalupang kayamanan na katulad ni Yang Shenzhe. Iniisip na sa simula, natuklasan ni Xiaojin ang espiritual na enerhiya ng sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu at dinala sila sa ilalim ng lupa. Sa parehong paraan, kung ang mga mutant na nilalang na ito ay likas na nararamdaman na mayroong mas mahusay na mapagkukunan sa ilalim ng lupa, tiyak na makakahanap sila ng mga paraan upang mag-drill sa ilalim ng lupa. Ito ay biological na kalikasan. Nakita ko ang mga monghe na ito na nakikipaglaban, ang ilan ay nagtatayo ng mga pundasyon, ang ilan ay bumubuo ng mga tabletas, at bagaman sila ay nakikipaglaban sa mga dayuhang hayop, lahat sila ay maaaring saktan ang mga dayuhang hayop. Ngunit ang problema ay marami sa mga halimaw na ito ay nakakalason, na masasabing mahirap pigilan, at ang bilang ay hindi sa parehong antas. Nakita ko ang mga katawan ng maraming tao na monghe, na lahat ay naglalagnat na halatang nalason sa kamatayan. Malapit ba ang babaeng uod? Tanong ni Yefan. Umiling si Shilanyo, mukhang wala pa ito, ngunit malamang na ang mga halimaw na ito ay itinaboy ng mga makamandag na insektong ito, at malamang na hindi sila ang mga kalaban ng mga makamandag na insektong ito. Pinag-isipan ito ni Yefan saglit, at hiniling kay Shilanyo na tumayo sa espada at huwag kumilos. Lumipad siyang mag-isa at dir-diretsyong dumaong sa isang isla. Halimaw. Mamatay. Nakaon. Ang isla, isang lalaking nagtatanim ng pundasyon na may itim na damit na nagtatayo ng pundasyon ay galit na umaatake sa isang nakakatakot na mukhang halimaw na mukhang isang higanteng berdeng uod, sunod-sunod na tinatamaan ng mga tama ng kidlat. Boom! Ilang tama ng kidlat ang tumama sa halimaw. Bagamat maraming itim na sugat, ang halimaw ay tila baliw, bumubulwak ng berdeng makamandag na dugo habang nagmamadaling patungo sa magsasaka na nakasuot ng itim. Bagamat nakakatakbo ang magsasaka, may 2 sugatang kaklase sa likuran niya, at tila hindi siya makakawala. Junior kuya, hindi na kita kayang alagaan. Nang makita na ang magsasaka na ito ay mamamatay ng ganito, siya ay bumangon at lumipad sa hangin. Ang 2 monghe na may lason ay nakahandusay sa lupa at ang kanilang mga mukha ay nagiging asul, ang kanilang mga ekspresyon sa mukha ay nabaluktot sa sukdulan. Senior kuya, huwag mo kaming iwan. Ang 2 sa kanila ay humagulgol, ngunit alam din nila na sa sinaunang mundo ng mga engkanto, napakakaunting mga monghe na handang isakripisyo ang kanilang mga sarili upang iligtas ang iba. Biglang, isang gintong pula ang nagliliyab na liwanag ng espada ay direktang tumusok sa berdeng uod na hayop. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi na makagalaw ang behemoth. Sandaling natigilan ang 2 monghe na nalason, at ang nakatakas na monghe na nakaitim ay nakakita rin ng kakaibang monghe na biglang sumulpot. Bagamat mababaw ang kanilang lakas, nararamdaman din nila na ang ngayon ay ang layunin ng espada, at dapat ay nasa ilalim ng presyon ng tiyandan, ang taong darating ay isang master.
Naglakad si Yefan papunta sa dalawang monghe, nakakunot ang noo sa kanila, tinitingnan ang mga damit at ehersisyo, dapat sila ay mula sa pangkat ng Beishuan. Marami. Salamat sa iyong tulong. Pakiusap. Pakialis kami rito. Isang Nolasan na monghe ang umubo ng itim na dugo at nagmamakaawa. Anong nangyari dito? Sagutin mo muna ako ng totoo, sabi ni Yefan sa wika ng sinaunang daigdig ng engkanto. Nagmamadaling nagpaliwanag ang isang monghe, ang ating Chongtian ay inatake ng mga halimaw. Pumunta tayo rito para supulan ang mga halimaw, ngunit sinong mag-aakala? Dumarami ang mga halimaw, at hindi sinasadyang na-recruit tayo. Yefan pagtingin sa malayo, nakita ko na may ilang maliliit na isla na may partikular na malakas na espiritual na enerhiya. May Chongtian din pala ang Beishuan faction na nagpapalaki ng spiritual medicine. Sa ganitong paraan, mas naiintindihan kung bakit lumitaw ang mga halimaw na ito, hindi sa ibabaw. Ilang lugar ang lumitaw ang mga halimaw, at ilan ang naroon? Tanong ulit ni Yefan. Ang nagsasaka na nakasuot ng itim na lumipad sa himpapawid ay nahulog at sumaludo, itong kapwa dawist, napakaraming halimaw, hindi ko alam kung saan sila nanggaling, at bigla silang sumulpot. Sinasabing ang hilagang bahagi ng ating Beishuan faction ay sinalanta na rin ng mga halimaw. Sa timog dito, ang Chongtian ng Hangguangman ay nawasak din. Hindi banggitin ang mabibigat na casualty ng ating mga alagad, ang Chongtian elixir ay nawasak. Ngayon ang lahat ng mga sekta ay nagpanik, at lahat ng mga uri ng maluwag na magsasaka ay inatake din ng mga halimaw. Ang mga matatanda at ang ulo ay naipadala na lahat, at ang mga halimaw ay nasa lahat ng dako. Kabanata 1738 lumaki. Noong 1738. Sinabi ni Yefan sa kanyang puso na siya ay maswerte na walang halimaw na umaatake sa mga tao sa ibabaw na ito, at na ang lahat ng mga emosyon ay bumaba upang saktan ang mga tao sa sinaunang mundo ng engkanto. Ito ay mabuti, ang sinaunang diwata na espiritu ng mundo ay sa halip ay, hinarangin ang baril, sa pag-atake ng mga Diyos sa ngalan ng mga tao sa ibabaw. Hindi ko alam kung ito ba ay mabuti o masama. Hindi bababasa, ang sinaunang daigdig ng engkanto ay malawak at kakaunti ang populasyon, at may kapangyarihan itong mag-counterattack. Kung ang mga halimaw ay sumalakay sa isang lungsod ng basta-basta sa ibabaw, natatakot ako na ang mga nasawi ay hindi makalkala. Alam mo ba kung aling panig ang may pinakamaraming halimaw at pinakamalakas? Tanong ni Yefan, iniisip na mayroon siyang bottom line. Ngunit ang mga cultivator na ito ay nasa ilalim ng Northern Profound Sect, at hindi nila alam kung ano ang sitwasyon ng labanan sa ibang mga lugar. Sa oras na ito, ilang kakaibang hugis na hayop ang dumaong mula sa dagat, tulad ng ilang butiking mutants. Bagamat ang kanilang sukat ay mas maliit kaysa dati, ang kanilang balat ay malamig at kumikinang na parang bakal. Tila naramdaman ng dugo sa isla, ang mga butiki na halimaw na ito ay agad na tumakbo ng ligaw, nagmamadali patungo sa gitna sa napakabilis na bilis. Nang makita ito ng magsasaka na may itim na damit, agad niyang tiningnan si Yefan ng may pagmamakaawa. Talagang natakot sila. Kung ang mga halimaw ay puro santukan, ayos lang. Lahat ng uri ng lason ay naging miserable sa kanila. Napabuntong hininga si Yefan at sinabing, tayo na, haharapin ko ang mga halimaw dito. Salamat. Salamat mga senior. Hindi alam ng cultivator na may itim na damit kung ilang taon na si Yefan, ngunit mas malakas pa rin siya kaysa sa kanila, kaya tinawag niya ang mga nakatatanda upang pag-usapan ito, at pagkatapos, isa-isa, binuhat ang dalawang kapatid at umupo sa isang hugis bangka na lumilipad na instrumento. Kasabay nito, nagpaputok si Yefan ng ilang sunod-sunod na sword intent, na direktang tumusok sa mga halimaw na butiki na sumusubok na umatake. Kapag ang layunin ng espada na ito ay tumama sa mga matitigas na balat na ito, para itong tumusok sa isang bakal na plato. Ito pa rin ang layunin ng Emperor level na sword ni Yefan. Kung ito ay bala ng tao, hindi ba't ito ay makakasakit sa kanila? Sumimangot si Yefan at lalong naging hindi mapalagay. Nang makitang lumipad na ang tatlong monghe, bumalik din siya sa himpapawid. Kuya Yefan, ano ang susunod na nangyayari? Si Shilanyu ay nag-aalalang naghihintay sa itaas, hindi siya nagsasalita ng wika dito, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ipinaliwanag ni Yefan ang pangkalahatang sitwasyon at sinabi, mukhang ang mutant monster na ito ay matatagpuan sa maraming lugar. Hanapin muna natin ang babaeng uod, at pagkatapos ay gumawa ng iba pang mga pagsasaalang-alang. Masiglang tumango si Shilanyu at itinuro ang bandang hilaga, mukhang nandoon. Naalala ni Yefan na sinabi ng disipulo ng sekta ng Beishuan na mayroong malaking sitwasyon sa hilaga ng sekta ng Beishuan. Girl, nauubos na ang oras, sunggaban mo ako, bibilisan ko na. May niyayakap ka. Malambing na sigaw ni Shilanyu, damaykit sa mga bisig ni Yefan. Ngumiti si Yefan, pero okay lang, kaya inakbayan niya ang babae. Kasabay nito, direktang pinakawalan ni Yefan ang double disintegration, at ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan ay sumabog na parang fountain. Mga pakpak ng espada ng Dragon Scale. Ang libu-libong lumilipad na espada ay agad na tinawag mula sa likuran at naging 6 na pakpak.
Ang mga pakpak ng espada ay nag-vibrate, at ang figure ni Yefan ay naging isang lumilipad na bituin, tumagos sa kalangitan at sumasabog sa direksyon ng Beizuan School. Sa daan, kung makakita si Yefan ng ilang halimaw, aalagaan niya sila sa isang hampas. Maraming monghe na nakikipaglaban sa mga halimaw ang hindi nakakita kung ano ang nangyayari, at nakakita ng isang tebak na layunin na bumababa mula sa langit, na pinapatay ang mga halimaw na ito. Ang gayong mapangwasak na layunin ng espada ay nakaramdam ng takot sa maraming monghe. Sa hindi sinasadya, ang ilang mga tao ay nagsimulang mag-isip na ang misteryosong Emperor-level sword intent powerhouse na bumulagta sa buong sinaunang daigdig ng mga espiritong engkanto noon, at muli siyang nagpakita. Hindi alam ni Yefan na kapag gumawa siya ng ganoong casual na pagkilos, ang sinaunang mundo ng engkanto ay lihim na nagdulot ng mga alon. Dinala niya si Shilanyo sa teritoryo ng North Profound Sect. Pagkarating sa isang kagubatan, sa wakas ay nalaman niyang maraming aura ng mga monghe ang nasa harapan niya. Bukod dito, parami ng parami ang mga halimaw sa daan, at may mga patay at sugatang monghe at tao sa lahat ng dako. Kuya Yefan, tingnan mo. Ayan. Itinuro ni Shilanyo ang isang larangan ng digmaan, at nakita niya ang ilang malalaking nakakalason na insekto na nakikipaglaban sa dalawang monghe. Ang makamandag na insektong ito ay kamukha ng nakilala nila sa underground passage. Bagaman ang mga monghe ng North Profound Sect ay maaaring pumatay sa kanila, ngunit sa kasamaang palad ang mga nakakalason na insekto ay darating sa isang tuloy-tuloy na daloy sa lalong madaling panahon, at sila ay dumami ng napakabilis na hindi sila maaaring patayin. Mukhang nandito ang babaeng uod. Iminungkahi ni Shilanyo, hanapin muna natin ang babaeng uod. Kung ang babaeng uod ay may ilang katangian ng mga normal na insekto, makakahanap ako ng paraan para makontrol ito gamit ang lason. Kung hindi, hindi mauubos ang pagpatay sa maliliit na bata na ito. Si Yefan ay natural na nakikinig sa mga profesional sa oras na ito, at pagkatapos magpatuloy sa paglipad pahilaga sa malayo, nakita niyang libu-libong makamandag na insekto ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang higit na nakakatakot sa kanila ay ang ilan sa mga makamandag na insekto ay may medyo magaling na katawan at mga pakpak sa kanilang mga likod, na ginagawang hindi ligtas sa hangin ang mga monghe. Maraming lumilipad na insekto sa kalangitan, at ang lupa ay puno ng malalaking nakakalason na insekto na mabilis na gumagapang. Daan-daang mga monghe ng Northern Profound Sect, ang mga nasa yugto ng pagbuo ng pundasyon at ang yugto ng pagbuo ng elixir, ay nakikipaglaban ng husto dito. Ang mga lumilipad na ito ay dapat na tunay na mga inapo ng mga babaeng uod, hindi ang mga sappers. Katulad ng reyna ng mga langgam, maaari silang mag-evolve sa hinaharap na mga babaeng uod. Nag-aalalang sabi ni Shilanyo, sana dumating tayo ng maaga. Huwag magkaroon ng ibang babaeng uod na lilito, kung hindi, ito ay talagang mahirap. Medyo kakaiba si Yefan, dapat silang magkaroon ng yugto ng paghubog ng espiritu sa Northern Profound Sect, at mayroong isang misteryosong dagat sa immortal na kaharian, at hindi pa nila nakita ang kanilang mga kuha. Ang mga nagtatayo ng mga pundasyon at bumubuo ng mga tabletas ay mahihirapang patayin. Nang siya ay nag-aalinlangan, natuklasan ni Yefan na mayroong isang spirit-shaping aura sa kanyang harapan. Sa isang bulubunduking lupain na may masalimuot at matarik na lupain, ang isang malaking halaga ng dilaw-berdeng putik ay bumubuo ng lahat ng uri ng lupa, damo at mga puno, na bumubuo ng isang malaking kuta. Kumakalat ito ng ilang milya, at ang taas ay daan-daang metro, tulad ng isang malayang bundok. Pugad. Nakita ni Yefan na sa napakalaking nakakalason na pugad ng insekto na ito, palaging may iba't ibang lumilipad na insekto at reptilya, na lumulubog sa ilang mga butas. Ang mas ikinagulat niya ay mayroong isang string na mahigit 200 metro ang haba, 7 o 8 metro ang kapal, na may gintong liwanag sa buong katawan, 2 pares ng matitibay na paa, at isang pares ng gininto ang laman na pakpak na 12 metro ang lapad sa kanyang likod. Isang halimaw na may mahabang puting ginto at matutulis na sungay. Ang Petrones. Nang makita ang halimaw na ito, kahit na may ilang malalaking pagbabago, nakilala pa rin ito ni Shilanyo, hindi ba ito si Xiaojin? Medyo nalilito din si Yefan, bakit nandito ang maliit na ginto? Nagtataka din ako kung saan nagwala itong mata ko na ahas. Ang tagal ko nang hindi nakita. Paanong lumaki ng husto ang katawan nito, naging laman at dugo ang mga pakpak, at tumubo ang 4 na paa at matutulis na kuko. Parami itong dragon. Ang dalawang malalaking eyeballs ni Xiaojin ay iskarlate sa sandaling ito, na parang nababaliw, at sa tuktok ng pugad, marahas niyang hinampas ang kanyang buntot. Putulin ng husto gamit ang mga kuko nito. Ang pugad na ito na puno ng makamandag na uhog ay nawasak ng pag-atake ni Xiaojin, tulad ng isang malaking kagat ng tinapay. Kabanata 1739 na kumain ng masamang tiyan. 1739 sa ibang direksyon, 3 figure ang nanunood sa mga kilos ni Xiaojin. Napansin ni Yefan na ito ay ang 3 cultivator na humuhubog sa espiritu ng Northern Profound Sect, isang makalangit na espiritu na may 2 makalupang espiritu. Nakita na rin nila sila sa Hanggayo Island sa simula. Nagkaroon ako ng kaunting impression, ngunit hindi ko alam kung ano ang tawag sa kanila. Ang 3 cultivator ang natural na nakakita kay Yefan.
Sa pagkakita pa lang sa mga pakpak ng espada sa likod ni Ye Fan, nakilala na nila ang pagkakakilanlan ni Ye Fan. Ang makapangyarihang cultivator ng espada na tumangay sa buong sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu sa simula, ang mas nakakagulat na umiiyak na mga multo at Diyos sa labanan sa Hanggayo Island, pinutol si Tian Bao gamit ang isang espada, at dinaig ang mga ninuno ng lahat ng mga sekta, na nag-iwan ng hindi maalis na impresyon sa kanila. Scenes. Kung gayon, walang sinuman sa sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu ang nang-ahas na mag-utos sa mga mortal, sa takot na ang Panginoong ito na may puso para sa karaniwang mga tao ay biglang lumitaw. Bagamat siya nawala sa loob ng ilang panahon, maraming tao ang nag-usap-usap na ang sword repairer na ito ay talagang namatay sa ilalim ng parusa ng langit, ngunit marami pa rin ang naniniwala na si Ye Fan ay hindi namatay. Sa pagkakataong ito, ang tatlong magsasaka ay sa wakas ay kumbinsido na ang mga alingawngaw ay hindi totoo, at ang mahiwagang eksperto sa kendo na ito ay talagang buhay at maayos pa sa sinaunang mundo ng mga engkanto. Yung tatlo. Nang makita na kung hindi ka pumunta sa kanya sa oras na ito, natakot sila na sisihin sila ng mga eksperto dahil sa hindi nila paggalang, kaya dali-dali silang lumipad patungo kay Ye Fan. Beishuan faction na Peihua the West, Myth. Senior, ang puting buhok na elder ng Heavenly Spirit Realm, na nakita si Ye Fan sa sandaling ito, ay tinawag din ng kanyang senior. Oo. Kumunot ang noo ni Fan, tila walang kabuluhan ang kanyang pagbabalat kayo, madaling makilala ang kanyang layunin sa espada, at alam nilang siya iyon sa pamamagitan lamang ng pagkilala dito. Nagniningning ang mga mata ni Shilanyo, at buong pagmamalaki niyang tiningnan si Ye Fan. Hindi niya inaasahan na ang kanyang kasintahan ay magkakaroon ng ganoong reputasyon sa sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu, at ang mga tao ay darating upang magbigay galang sa bawat pagliko. Kayong tatlo anong ginagawa niyo dito, bakit hindi niyo patayin ang mga halimaw? Inalis lang ni Ye Fan ang kanyang walang kwentang disguise at nagtanong, na ipinakita ang kanyang Diyos na tatlo. Nang makita ito ng matanda, ito pala ay si Ye Fan, at naging maingat at magalang siya. Ipinaliwanag ni Hua, ganito, Senyor, ang ating Beishuan sect ay may alamat ng sinaunang barbarian na sining ng pakikipaglaban sa mga hayop, na mahusay sa pagkontrol sa mga espiritu ng hayop, pagsupil sa mga halimaw na hayop at pagiging ating mga espiritong hayop. Bagamat hindi alam ng halimaw na dragon kung anong uri ito. Ngunit ang lakas nito ay napakataas, at ang dalisay nitong lakas ay dapat umabot sa antas ng Earth Spirit, na isang malaking banta sa atin. Bukod pa rito, ang dragon monster na ito ay may namumukod tanging lakas sa pakikipaglaban at kamangha-manghang katatagan. Gusto naming hintayin itong maubos bago sumuko. Napakunot ang noo ni Ye Fan, hindi pa banggitin na hindi pa niya napapansin, at hindi alam ni Xiaojin kung ano ang kakainin. Ang kanyang lakas ay bumuti sa pamamagitan ng paglukso at hangganan. Mula sa yugto ng pagbuo ng mga table tasks, nataman niya ang kaharian na humuhubog sa espiritu at nagsilang ng mga espiritong hayop. No wonder. Ang pagbabago ay napakahusay, ito ay talagang isang malaking pagpapabuti sa realm. May mga halimaw sa lahat ng dako. Ang iyong mga disipulo ay dumanas ng matinding casualty. May oras ka pa bang maupo dito at manood ng mga tigre na nakikipaglaban? Ngumisi si Ye Fan, kung tutusin, mas mahalaga na supalin ang isang makapangyarihang halimaw sa iyong sarili. Ang buhay ng tao ay maaaring palayain muna, tama ba? Si Elder Pei Hua at ang tatlo ay mukhang nahihiya, talagang nakatingin sila kay Xiaojin sa ibaba. Ito ay isang halimaw na may pagkakataon na mag-evolve sa isang dragon, at ito ay isang yugto pa rin kung saan maaari silang talunin at sumuko, natural na sabik silang makuha ito. Hindi banggitin kung kanino ito kabilang, kahit na ito ay mahuli at ibalik sa Beishuan, ito ay nasa antas pa rin ng isang sekta ng bayan. Mayroon kang sinaunang mabangis na pamamaraan sa pakikipaglaban sa hayop, bakit hindi mo ito gamitin sa mga halimaw na ito na may problema sa lahat ng dako? Tanong ulit ni Ye Fan. Bagaman, malamang alam na niya ang dahilan, gusto pa niyang kumpirmahin. Ikinulong ni Elder Pei Hua ang kanyang mga kamay at sinabing, sa pag-uulat sa mga nakatatanda, ang sinaunang mabangis na pamamaraan sa pakikipaglaban sa hayop ay kapakipakinabang lamang para sa mga halimaw na may katalinuhan. Ang mga kakaibang halimaw na ito na lumilitaw ng wala saan ay simpleng brutal at makamandag na mga hayop. Kami ang kanyang diskarte sa pakikipaglaban sa hayop, ay hindi gumagana sa kanila, ito ay magpapasigla at labis na marahas sa kanila. Dahon. Naisip ng fan na ito ang kaso, na tila pareho sa sinabi ni Carlock, ang kawalan ng kakayahan na ipaalam ang diwa ng mga halimaw na ito. Kung tutuusin, ang mga nilalang na ito ay genetic mutations, at sila mismo ay hindi espiritual na mga hayop. To put it bluntly, the race itself is not that advanced. Fair na, patayin na ang mga halimaw na nanggugulo, haharapin ko sila dito. Kinawayan ni Ye Fan ang kanyang kamay at sinabihan silang umalis. Sumimangot si Elder Pei Hua, lubhang nag-aalangan, at nag-aatubili na tumingin sa gintong lumilipad na dragon. Bakit? Ayaw mong umalis? Ang mga mata ni Ye Fan ay unti-unting nanlamig, at sinulyapan niya silang tatlo. Agad na tumayo ang tatlong elder ng spirit-shaping realm, nanginginig ang buong katawan. Fair na. Nagpaalam na ang mga senior.
Naisip ni Elder Pei Hua na mahalaga pa rin ang kanyang buhay, kaya mabilis silang tumakas. Plano nilang bumalik sa pangkat ng Beishuan sa lalong madaling panahon, pag-usapan ang usapin dito, at tingnan kung paano ito hinarap ng mga ninuno ng Xuanhai. Oo. Walang pakialam ang Fan, hindi mahalaga kung mag-tip off ang mga taong ito, kung sino man ang manggahas na hawakan si Xiao Jin, patayin mo lang siya. Bagamat si Xiao Jin, ibinaba ni Ye Fan si Shi Lanyo sa isang tiyak na taas, at direktang sumigaw sa mata ko na ahas na galit, Xiao Jin. Tumigil ka. Huwag kang lumaban sa ngayon. Tila walang narinig si Xiao Jin, at nagpatuloy sa pag-atake sa makamandag na pugad ng insekto doon. Kuya Ye Fan, parang may mali sa Petronas. Dapat matagal na tayong natuklasan nito, ngunit mukhang hindi tayo nito kilala. Sinabi ni Shi Lanyo na may kaunting pag-aalala, tingnan mo ang mga mata nito, sila ay dapat na ginto, ngunit ngayon ito ay naging pula at tila nalason. Nalason. Oo. Umiling si Fan at sinabing, madali bang malason ang taong ito? Pagkatapos kumain ng haysay sa loob ng libu-libong taon, anong uri ng toxin antibody ang mayroon siya? Nang makitang kumakain na naman ito nang walang pinipili, masama ang tiyan nito. Noong huling beses akong kumain ng tabletang demonyo ng Poloka, hindi ko man lang alam. Sa mga aral na natutunan mula sa nakaraan, mabilis na nalaman ni Ye Fan ang ilang mga dahilan sa pagkakataong ito, dahil ang kabaliwan na ito ay halos kapareho sa nauna. Ang pangkat ng Beishuan ay mahusay sa pakikitungo sa mga halimaw, at natural na may mas mahusay na pag-unawa sa mga halimaw. Simula noon kay Hua sinabi ng matanda na si Xiao Jin ay isang halimaw ng genus ng dragon, at ito nga ay ang hari ng mga halimaw. Dapat mahirap lason siya or something. It is nothing more than eating bad and his brain has fever. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Ye Fan na dapat niyang bigyan ito ng kaunting stimulasyon para magising ito. Girl, stay here, huwag kang gagalaw. Direktang nagpatawag si Ye Fan ng isang grupo ng mga lumilipad na espada para protektahan si Shi Lanyo. Siya mismo ang nag-disperse pagkatapos ng pakpak ng espada, direktang lumipad siya patungo sa malaking ulo ni Xiao Jin. Hoy! Mata ko na ahas. Kumalma ka. Pagkatapos yakapin ng mahabang puting gintong matalim na sungay, sumigaw ng malakas si Ye Fan. Naramdaman ni Xiao Jin na may kumamo sa ulo nito, at agad na inis. Inikat niya ang ulo niya, umiikot at lumilipad sa hangin. Oo. Hindi biro ang kapangyarihan ng Fan. Sa kaso ng pagkawatak-watek ng pangalawang layer, natural na hindi siya itatapon. Nang makitang hindi maintindihan ng mata ko na ahas na ito ang mga salita ng tao, direkta si Ye Fan. Pinakawala ng dagandong ng dragon ay umalangaw sa gubat, na naging dahilan upang manginig ang malaking bilang ng mga nilalang sa sandaling ito. Ang mga nilalang na may tunay na katalinuhan ay may inggit sa Longwei, at si Xiao Jin ay ganito. Halatang bumagal ang mga galaw ni Xiao Jin, at pumikit ito ng malaki. Matapos ay flick ang higanteng mga pakpak ng 2 beses, ang kanyang mga mata ay tila medyo nasilaw. Kabanata 1741 salita. 1740. Gayunpaman, saglit lang itong nawala. Hindi nagtagal, tila ang mga pampasabog ay muling pinasabog sa kanyang isipan, at ang buong katawan nito ay umikot, sinusubukang itapon si Ye Fan. Hindi napigilan ni Ye Fan nang makita niya ito, at napagtanto na ang taong ito ay talagang baliw. Kung wala ng iba, maaari niya itong iwanan at hayaan si Xiao Jin na labanan ng mga makamandag na insektong ito. Ngunit ang problema, sa sinaunang mundo ng mga engkanto, may mga monghe na maaaring magplano laban kay Xiao Jin. Abala ako sa pagpunta sa ibang mga lugar upang makita ang sitwasyon ng mutant monster, at kulang ako sa oras, kaya imposibleng manatili ito sa aking tabi sa lahat ng oras. Xiao Jin, huwag mo akong sisihin, hindi kita maaalis hanggat hindi kita gigising. Pagkatapos magsabi ng salita ni Ye Fan, lumipad siya pataas, at matapos ang mga pakpak ng espada ng kaliskis ng dragon sa likuran niya, pina-vibrate niya ang mga pakpak ng espada at itinutok sa ulo ni Xiao Jin, isang sipa lang. Bang! Bagamat ang hakbang na ito ay tumitimbang ng hindi bababa sa ilang tonelada, sa mga tuntunin ng proteksyon na kapangyarihan ni Xiao Jin, natural na hindi ito makakasakit dito, bigyan lamang ito ng ilang pagpapasigla. Inikat ni Xiao Jin ang kanyang ulo at agad na ibinuka ang kanyang malaking bibig kay Ye Fan, gustong kainin si Ye Fan. Lumipad pababa si Ye Fan at pumunta sa canyon area sa pagitan ng 2 bundok. Si Ye Fan ay lumipad sa harap, at si Xiao Jin ay hinabol ng malalim sa likuran. Sa pagpasok sa isang makitid na lugar, ang mga pakpak ni Xiao Jin ay hindi na nakabukas ng maayos, at maraming mga bato ang nabasag at nahulog mula sa magkabilang panig, na nahuhulog lamang sa mga pakpak ni Xiao Jin. Sa tulong ng daan-daang toneladang bato na nahuhulog sa magkabilang gilid, tumalikod si Ye Fan at muling tinapakan ang ulo ni Xiao Jin. Ang Little King Kong ay malapit nang lumipad muli sa pamamagitan ng puwersa, ngunit sinipa ni Leng Shengsheng na hihilo at nahulog sa kanyan. Sinamantala ni Ye Fan ang pagkakataon at gumawa ng isa pang suntok, at paminsan-minsan ay ginamit niya ang Dragon Might para pigilan siya.
Bagamat iniwasan niya ang ilang mahahalagang bahagi tulad ng Kikyun ni Xiaojin, ang lakas ni Ye Fan kapag nahati ang pangalawang layer ay sapat na para tumama ng ilang tonelada o kahit 12-12 tonelada ng mabibigat na suntok, na sapat na upang magising si Xiaojin. Matapos ang 3 buong minutong pambubugbog, sa wakas ay nahihilo si Xiaojin, ang kanyang malaking ulo ay bumagsak ng husto, ang kanyang dila ay nakalabas, ang mga puti ng kanyang mga mata ay namilog, at siya ay nahimatay. Ikinaway ni Ye Fan ang kanyang kamay at hinayaan ang lumilipad na espada sa hangin na dalhin si Shilanyu pababa sa kanyan. Nang nasa himpapawid si Shilanyu, labis siyang nalungkot kaya tumalon siya at tumakbo sa harap ni Xiaojin, "Kuya Ye Fan, bakit ang walang awa mo? Hindi papatayin ang Petronas, di ba? Huwag kang mag-alala, hindi ko siya sinuntok para patayin, nako mo lang ito." Medyo pagod si Ye Fan, hindi ito kasing simple ng pagpatay na may layunin ng espada, hindi mo alam kung paano pilitin ng isang kamao na patalsikan ang ganoong kalaking tao. Gaano kahirap? Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Shilanyu. Sinabi ni Ye Fan, ipapababa kita at tingnan kung magising mo ito. Bibigyan ko si Petronas ng ilang detoxification pills, bagamat hindi ko alam kung makakatulong ito. Si Shilanyu ay naglabas ng ilang bote at garapon mula sa kanyang katawan at nagbuhos ng isang bungkus ng maliliit na table tas. Ang tableta ay magagamit, ngunit kung paano ipainom ito kay Xiaojin ay isang problema. Sa kabutihang palad, ang lakas ni Ye Fan ay namumukod-tangi. Matapos piliting hilahin ang malaking ulo ni Xiaojin pataas, ibinuka niya ang bibig nito. Nakita ni Shilanyu ang pagkakataon at itinapon ang lahat ng mga table tas. Mahilig din talaga kumain ng matako na ahas na ito. Noong nakomo siya, may nakita siyang imported. Katutubo niyang iginulong ang kanyang dila at nilunok ang tableta. Nagkatinginan sina Ye Fan at Shilanyu at hindi napigil ang tumawa at umiyak. Natakot si Ye Fan na ang dami ng pills na ito ay hindi sapat, kaya kumuha siya ng ilang pills na naglalaman ng mga pampalusog na mushroom at itinapon ito sa bibig ni Xiaojin. Ngayon ay wala na siyang gaanong hilaw na materyales para kay Yang Shenji, at karamihan sa mga ito ay ginagawang medicinal pill at ipinamamahagi sa mga taong nakapaligid sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang isang fairy grass tulad ni Yang Shenji ay napakabihirang maging sa sinaunang mundo ng mga engkanto, kaya hindi payag si Ye Fan na bigyan ng random na pagkain si Xiaojin. Sa kabutihang palad, kamangha-mangha ang katatagan ni Xiaojin. Matapos inumin ang mga nakakapreskong tabletang ito para alisin ang mga lason, unti-unting nawala ang scarlet sa kanyang mga mata at bumalik sa orihinal na kulay ginto. Ho, ho! Si Xiaojin ay gumawa ng mahinang tunog ng ilong, at pagkatapos imulat ang kanyang malalaking mata, nakita niya sina Ye Fan at Shilanyu na nakatayo sa kanyang harapan, at biglang nagpakita ng pahiwatig ng intimacy. Hindi man sila makapagsalita, ramdam na ramdam nilang dalawa ang katalinuhan ni Xiaojin sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Oo. Lumapit si Fan at hinawakan ang mukha ni Xiaojin, pagkatapos ay tumawa at pinagalitan, "Ikaw na sakam na ahas, lalo kang lumalakas, at napupunta sa sinaunang mundo ng engkanto, hindi ka ba natatakot na mahuli ng mga monghe na iyon bilang isang alagang hayop?" Nagkaroon ng pagsabog ng mga espiritual na kaisipan sa isip ni Fan, tulad ng isang uri ng telepathy, napaka-misteryoso. Bagamat hindi ito isang wika, pinahintulutan nitong maunawaan ni Ye Fan ang kahulugan. Ang ideyang ito ay malamang na nagsasabing, "Hindi ko sinasadya." Saglit na natigilan si Ye Fan, nakatingin kay Xiaojin na may inosenteng mga mata, napagtanto niyang si Xiaojin talaga ang nagpapadala sa kanya ng mensahe. Hindi mapigilan, naalala ni Ye Fan ang Divine Beast na si Lu Wu, at nakakapagsalita siya ng direkta sa pamamagitan ng voice transmission. Mukhang hindi pa umabot sa ganoong level si Xiaojin, pero may uso. Magandang lalaki, ilang masarap na bagay ang nakain mo at gumawa ng napakalaking pag-unlad. Hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa. Nakikinig sa kahulugan ng nakatatandang Keihua ngayon, naabot na ni Xiaojin ang antas ng paglilinang ng Earth Spirit. Naniniwala si Ye Fan na kahit na si Xiaojin ay nasa lakas ng Earth Spirit ngayon, si Xiaojin ay lumago ng napakabilis, at sa hinaharap, malamang na magkakaroon siya ng pagkakataon na maging isang Dragon Beast na may mahabang buhay at maging ang lakas ng langit. Si Ye Fan ay mayroon ding kopya ng Wild Beast Controlling Technique na nagtala ng mga nilalaman ng paglilinang ng ilang halimaw. Ang ebolusyon ng mga halimaw ay iba sa ebolusyon ng mga magsasaka ng tao. Walang multi-level na pagkakaiba sa pagitan ng pagbuo nito ng elixir at ang paghubog ng mga espiritu. Ang mga tao ay mahahati sa tao, lupa, langit, at mga diwata na espiritu dahil sa iba't ibang daw na kanilang naiintindihan. Ngunit para sa mga halimaw, ang pagbuo ng isang elixir ay isang bumubuo ng elixir, at ang pagbuo ng isang espiritu ay bumubuo ng isang espiritu, at walang masyadong maraming mga paghihigpit. Dahil ang proseso ng pagliliwanag ng mga demonyong hayop ay talagang proseso ng pag-unawa sa daan ng langit, kaya ang paglilinang ng mga demonyong halimaw ay karaniwang mahirap simulan, ngunit mas madaling pagbutihin kaysa sa mga tao. Sa madaling salita, ang Earth Spirit ni Xiaojin ay nasa yugtong ito ng lakas lamang, hindi dahil hindi niya maaabot ang lakas ng Fairy Spirit sa hinaharap, at hindi rin ito makakaapekto sa kanyang paghahangad sa mas mataas na kaharian.
Ito ay maaaring dahil may mga nadagdag at natalo. Ang mga tao ay ipinanganak upang malaman kung paano magtanim, habang ang mga hayop ay ipinanganak na hindi alam. Kaya't ang Diyos ay patas, kaya't ang mga tao ay kailangang magbayad ng higit para sa pag-unawa sa langit, habang ang mga hayop ay kailangang magbayad ng higit pa upang magsimula. Brother Yefan, kinausap ka ba ng Petronas? Totoo ba? Gusto ko ring makausap ang Petronas. Labis na nasasabik si Shilanyo, ngunit itinuring niya si Xiaojin bilang isang miyembro ng pamilya. Itinaas ni Xiaojin ang kanyang ulo ng buong pagmamalaki, na parabang sinasabi na hindi lahat ay maaaring makipag-usap dito. Tumalon si Yefan at hinampas ng kamao ang mata ko na ahas, ano ka ba nagpapanggap? Kausapin mo si Xiaoyu. Salamat sa pagtulong niyang gumising. Medyo natakot, hindi man makontrol kapag nababaliw, pero konti pa rin ang alaala. Alam nitong sinusubukan ni Yefan na tulungan ito at hindi sinasamantala ng mga magsasaka na iyon, ngunit napakasakit talagang lumaban. Hindi nito maisip, paano magkakaroon ng ganoong kalaking lakas ang isang tao. Ito ang unang pagkakataon na nabuhay ako ng libu-libong taon. Sa kawalan ng pag-asa, ang mapagmataas na si Xiaojin ay walang pagpipilian kundi ang magpadala ng isang pag-iisip, na nagsasabing, salamat, kay Shilanyo. Si Shilanyo ay tuwang-tuwa, tumalon ng masaya, sumugod at hinalikan ang malaking puting gintong tiyan ni Xiaojin. Nang makita ang maliit na taong babae na hinahalikan at niyakap ito, ang mga mata ni Xiaojin ay nagpakita rin ng dampi ng init. Ito ay naging patron saint ng Gugod cult sa loob ng libu-libong taon, kaya bakit mayroon siyang kakaibang kaugnayan sa kahalili ng Gugod cult? Bagamat naramdaman ni Yefan na ang larawan sa kanyang harapan ay napakainit, ngunit marami pa ring mga bagay na dapat gawin, kaya't diretso siyang nagtanong, Xiaojin, bakit ngayon mo lang inatake ang pugad na iyon? Para ba sa mga babaeng insekto na nasa loob nito? Tumanggo ang malaking ulo ni Xiaojin. Tumanggo tango, parang natututunan ang galaw ng tao. Bakit? Tanong ni Yefan. Bilang resulta, si Xiaojin ay nagpasa ng ideya sa kanya, at si Yefan ay agad na naging matigas, dahil ang buong kahulugan ay buod sa isang salita, make up. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.